Magandang gabi mga kaibigan. Natutuwa ako na ako'y nakaparito ngayong gabi at nabigyan ng pribilehiyo ng lahat ay mainam na maanyayahan. Ang lahat ngayon nagnanais na makaparito. Pinagagalak po nito ang damdamin ko. Ako ngayon walang pagkakataon na makapangusap o makapangaral o anuman dahil lahat ng mga gawain ko po'y pawang pagpapagaling lahat, kaya't gustong gusto ko pong magsalita. Alam niya ng lahat. Sa palagay ko ako'y, ang sabi pa nga ng nanay ko, ako raw ay nagsalita muna bago ko natutunan makapaglakad. Alam niyo po yung lumang kasabihan tungkol dito. Kaya heto po ako na sobrang nagagalak na malaman na binago ng Diyos ang puso ko, na ang pagsasalita ko'y tungkol sa Kanya. Kitay niyo? At nais ko nga na, maging sa pagyaon ko na, ay siya pa rin ang ipinapangusap ko, na aking nga inaawit ang kanyang mga papuri, at ginagawa ang bagay na iniisip ko na tama. Wala po tayong masyadong oras ngayon, dahil may gawain pa tayo para sa pagkukomunyon sa gabing ito. Miyerkules ng gabi ang gawain sa pagtuturo, kung saan magtuturo tayo kung loobin ng Panginoon. Ngayon, sa gabing ito, sa kaunting sandali lang, mga ilang minuto lang, loobin ng Panginoon, gusto ko sanang medyo di po ito inaasahan, alam nyo, dahil sa tuwina, naniniwala po ako sa sinasabi ng Biblia na magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, kusang loob na magbigay o maging handa sa pagtugon para sa pag-asang nasa inyo. At kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataon na ipatotoo itong pag-asa na nakalagak sa akin, bueno, magiging pagpapala nga ito na ito nga masabi ko sa inyo, at umaasa ako na magiging pagpapala ito sa inyo na tumatanggap nito. At yamang may pagkabatid na sa pamamagitan ng pananampalataya nyo ay tumutugma ito sa sharing bagay na yon. At ang sharing pag-asa na narito sa akin ay nakalagak din sa inyo at tayo kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Nagagalak nga ako na mabalitaan itong mga revival na ito ngayon dito sa iglesia ng Methodist sa New Albany at di ko agad nabalitaan yung isa na yun sa Louisville. Pero siguro po yung nabalitaan nyo, itong binanggit sa atin na ito ni kapatid na Fleeman. Kayo po ng mga malapit lang sa mga revival na ito, kaya't dumalo po kayo ron. Pagpunta kayo at itulot nyo ng mga sarili nyo ay mapagkilala sa mga anak ng Diyos para ipakita kung sang panig ba tayo nabibilang. Tayo ngayon nasa panig ng Diyos at hinahangad nga natin na mapagkilala sa tuwina sa kanyang bayan. Ngayon, sa Miyerkules ng gabi, gaya ng sinabi ni kapatid na Neville, ito may gawain ng pagtuturo. Sa palagay ko, para yatang may isinasagawa silang parang klase sa pagtuturo. Di po ba't may ganoon, kapatid na Neville? Napakainam po niyan. Ang pagtuturo nga ng salita'y patuloy na nagpapatibay sa iglesia. Nabubuhay tayo. Di lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At kanina pong umagay, pinag-uusapan natin yung tungkol sa kung papaanong ang salita na ito'y sadyang di nabibigo, na kung papaanong ito ay kailangang matupad. At pagkatapos, nung kanilang pag-awit sa loob-loob ko, bueno, ano kayang ipangungusap ko? At tamang-tama nga na naisip ko, sabi nito, tataglayin ng lahat ng mga banal ang isang tatak sa kanilang noo. Kita nyo? Sa pagsapit natin sa dako roon, lahat ng mga banal ay magtataglay ng tatak na ito sa kanilang noo. At naisip ko ngayong gabi, magbabasa nga ako ng isang maliit na bahagi ng kasulatan na ito mula sa Biblia, sa isang bahagi rito, at doon po sa mga ebanghelyo. At si Jesus, nung tatapusin na niya ang pananalita, ang sabi niya, sa araw na ito ang mga salitang ito ay natupad. Ngayon, si Kristo, sa kanyang pagsisimula ng kanyang pagmiministeryo, ay ipinanganak, siyempre pa sa mundo, na anak ng Diyos. Ipinanganak siya, si Jesus na Panginoon, at pagkatapos na dumaan ang 8 araw, nung siya ay tuliin, binigyan siya ngayon, siya po'y pinanganak na Kristo na Panginoon po pala, at binigyan ng pangalan ni Jesus. Jesus ang ibinigay na pangalan sa kanya. Kristo ang titulo niya kung ano nga ba siya. Siya ang Kristo, ang pinahiran ng Diyos nung siya ay pinanganak. At ngayon, heto na alam ko na kadalasang may kahabaan ng kaunti ang gawain para sa pagkukuminyon. At hetong ayoko pong mangusap dito ng matagal. Pero sapat lamang po para sa ikaiinam na maramdaman natin ang Espiritu ng Diyos na maparito sa kalagitnaan natin sa pagdaraos natin ng mga gawain na ito. Ngayon, huwag niyo pong kalimutan ang lahat ng iba pang mga gawain na inanunsyo rito. Yung mga revival sa iba't iba pong dako sa mga may sakit at nangangailangan. Nabanggit niya sa akin yung tungkol sa bumisita siya sa isang tahanan kanina lang kung saan may batang lalaki doon na inaalihan ng demonyo at nagnanais silang mapalaya ang bata. Ngayon, ang sabi sa atin ng Biblia ay tayo nga'y magtipong sama-sama at manalangin para sa mga taong ito. Alam niyo nga ito na noon, may munting binibini na nagngangalang Georgie Carter na siya'y napagaling dahil sa pangitain. Maraming taon na rin ang nakararaan. At siya nga'y napalaya mula sa pagkakaratay na yon sa sakit na TB. Siya'y naratay roon ng 8 taon at 9 na buwan. Ni minsan ay di noon bumangon sa higaan.
At ako'y nagpunta roon para ipanalangin siya. At ako'y nasibaybayan niyo po yung kwento kung paanong yung tatay at nanay niya'y di naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. At heto't di nga ako ganoong kalugod na tinatanggap doon. At yung dalagitan na may nagnanais na mapagaling. Pagkatapos, isang araw, doon kinakapatid na Wright, ako nga'y naparoon na may isinagawa ako na nagawain para sa pagbabautismo at yung dalagit ay gustong-gusto niya talaga na mabautismuhan at di naman siya makabangon sa higaan. Siya nga, ni minsan ay di nga siya nakakabangon doon ng 8 o 9 na taon. At nananalangin ako noon doon sa sukal o sa kakahuyan at pinatunog na ni kapatid na babaeng Wright ang batingting para magpunta na kami paghapunan. At talagang puspusan ang pananalangin ko ng lubos at ang presensya ng ating Panginoong Yesus ay sadyang ang napakalapit doon na di ko napansin yung pagtunog ng batingting. At nagsisimula na noong dumilim at may nakita akong liwanag na nagliliwanag doon sa halaman ng Korneho at ang sabi, magpunta ka doon sa dako ng mga Carter. Kapatid na Wright, kasama nga kita noon at nung makaparoon na kami gaya ng eksaktong sinasabi ng pangitain, ganun na ganun mismo ang nangyari. At si Georgie ay kagad na gumaling ng oras na yon mula sa pagdurusa ng 9 na taon at 8 buwan na di nga siya nakabangon bago yun ni minsan mula sa pagkakaratay. At di na nga siya bumalik pa sa pagkakaratay sa abot ng nalalaman ko, maliban na lang siguro kung siya'y mayroong matinding sipon o kung ano hanggang sa araw na ito. At sa pagkakaunawa ko'y may matinding siyang karamdaman ngayon. Noong nagkaroon kami ng pagkakatipon-tipon kinakapatid na Wright dito, bago ako mag-iba yung dagat, siya'y napasadya pa roon. At may ano nga sa akin, nabanggit ko yun kay kapatid na Wright bago umalis yung dalagita na may kung ano sa espiritu ng Panginoon na nag-uudyok sa akin na magpunta muli kina Georgie. At ngayon, nabalitaan ko na may kanser pala siya sa dibdib at nasa malalang yugto na raw at siya'y sumusuko na para mamatay at may pagpapasya na siyang yumaon at tanggapin ang kanyang kamatayan. At sabi, nabalitaan niya na bumalik ako at pagpalain ng kanyang munting puso. Siya'y tumayo sa higaan at sabi, siya nga'y nananampalataya na gagaling siya ngayon. Kaya't yung nga'y napakalaking pananampalataya. Ako na manalig na ang Diyos ay dumirinig sa mga panalangin ng mga mortal. Kaya heto ako na talagang may pagkalugod po kay Georgie bilang aking kapatid. At nais ko pong samahan niyo ako sa pananalangin na iligtas ng Diyos ang kanyang buhay. Ako, naipahayag nga niya sa akin kung anong sasabihin ko ngayon sa pagpunta ko roon. Napakarami pa po rin iba. Si Ginoong Weishart, kapatid na Jim Weishart, na laging pumupunta rito noon. Yung anak na lalaki ng kapatid niyang lalaki, naroon ngayon sa may ospital. Katatawag nga niya, may Hodgkin disease po raw, kaya't mas malubha nga yan kumpara sa kanser, alam niya na. At may kaso nga tayo noon na pinagaling, dito mismo sa tabernakulo, nito lang. Kung naaalala nyo, yung batang babae, tinaningan na ng doktor na 30 araw na lang daw siyang mabubuhay. Isa pong estudyante sa mataas na paaralan dito. At nagpunta rito ang kanyang nanay at isinuko ang kanyang buhay kay Kristo at nabautismuhan. At maging yung batang babae rin. At sabi nila, huwag ipagsabi sa bata, huwag ipaalam sa kanya na malapit na siyang mamatay. At bago yun, nung narito na sila noon sa pila rito, nung umagang yun, sinapos siya ng Espiritu Santo, tinalos ang mga bagay na ginawa niya at iba pa, at siya agad na pinagaling noong mga oras din yun, nanupat wala na silang makitang bahid ng sakit sa kanya. At yun ay mga 2 o 3 taon na ang nakararaan, at nakatagpo ko yung binibini nung nakarang taon po yata. Sa pagkakaalam ko, siya may asawa na ngayon at sadyang mainam na mainam ang kalagayan. Wala na yung sakit na yon kailanman. Ngayon, kayang pagalingin mismo ng Diyos ang Hodgkin's disease. Wala ngang malaking bagay. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa lahat ninyong karamdaman. Kaya tayo po yung mangusap sa Kanya sa kaunting sandali para sa mga may sakit at para sa pagpapatuloy ng gawain. Ngayon, mabuting makalangit na Ama, sa pagkakatipon po namin sa kalugod-lugod ng munting dakong ito, marahil di po ganong kagandahan sa mata kung titingnan. Pero Ama, kami ngayon nakararamdam ng kapanatagang kami may malalagian sa dako pong ito, sa pagkabatid pa lamang na kami ilang ulit mo na pong pinagpapala sa tuwina. Ang pakiramdam namin sa munting dakong ito ay katulad kay Jacob nung gabi pong yun, matapos natakasan niya ang kanyang kuya, nagkaroon ng pangitain. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na akyat panawag sa isang hagdan. Pinagulong ang mga batot, ang sabi, ito ang bahay ng Panginoon. Ama, dalangin ko po na iyong pagpapalain ng mga nagkakatipon-tipon dito sa bahay na ito ng Panginoon. Sa gabing ito, sa Bethel, iyo pong ding ginawa ang aming mga pananalangin para sa mga may sakit, yung binatilyong inaalihan ng demonyo na dumalaw sa aming kapatid na lalaki, at nananalangin din po kami para kay munting Georgie, Panginoon. Diyos, huwag mo pong ipahintulot na lamunin siya ng kamatayan.
Iyo pong iniligtas siya, 12, 14 na taon na ang nakararaan ngayon, at dumadalangin po ako na ikay patuloy pa rin magliligtas. Ikaw po na nagawang alisin ang TB na yon mula sa kanya noon, ay magagawang alisin din mismo ang kanser na yon mula sa kanya. Kaya't ikaw nga ang Diyos, at minamahal ka namin, Ama, at amin pong inihiling ito ng may pananampalataya na di nauuga. At doon din po sa ospital, sa binatang yun, sa batang-bata pong sundalo na nakaratay roon, na malapit ng mamatay, wala na raw kapag-apag-asa. Pero Ama, doon nga sa ganoon ding tipo ng oras, nung mangusap ka noon kay Pablo, sabi, lakasan mo ang iyong loob, Pablo. Ikaw nga'y mangusap uli, Panginoon. Dalangin ko na iyong kahabagan ang buhay ng binatang iyon. Iyo pong ipagkaloob, naway di siya mamatay, Panginoon. Siya naway mabuhay, na ang kalwalhatian ng Diyos ay mahayag sa kanyang buhay. Iyo pong tulungan kami sa gabing ito ngayon sa gawain. Iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Wala nga kaming alam na anumang salita na dapat naming sabihin. Amin lamang itinatagubilin ang lahat ng mga bagay sa iyo. At heto po na hinihiling namin na ang kalwalhatian ay mapa sa iyo, dahil hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Ngayon, gustong-gusto ko po talagang ipinapangusap ang tungkol sa Kanya na ating sinasamba rito, ang Panginoong Yesus. Ganun na lamang ang kabutihan Niya sa atin, at lahat nga tayo iniibig Siya. Sigurado po ako na ngayong gabi na ito'y mapapasa mismong kaibuturan ng ating mga puso kung mapagtatanto natin na Siya mismo'y nasa kalagitnaan natin kung atin lamang Siyang makikita. Pero narito Siyang talaga. Sinisigurado ko nga yan sa inyo, ng Kanyang Espiritu na pumupuno sa lupa, dagat at himpapawid, ay narito mismo sa bulwagan na ito rito sa piling natin ngayong gabi. At siya, tayo, ang mga pagpupuri natin ay katanggap-tanggap sa Kanyang paningin at nalulugod Siyang sinasamba. Ngayon, para sa kaunting simulaing kaisipan, kung bakit tayo narito, ang bahay ng Panginoon ay bahay ng pagtutuwid, nalalahad ang kautusan mula sa bahay ng Diyos. At sa tingin ko, dito sa panahon na kinabubuhayan natin, at lalong-lalo na sa masasalimuot na madidilim na mga oras na ito, matapos kong bumiyahit nasaksihan ko mismo ang lahat ng mga bansa, ano pat, may nag-iisang tanging pag-asa na lang na nakikita kong natitira, at yun ang ikalawang pagparito ng Panginoong Yesus. At tiyak na siya'y paparito mismo, gaya nung pagparito niya noong unang pagkakataon. Akin nga yung sinasampalatayanan ng buong puso ko, ng buong buhay ko. Dahil ang Kanyang salita, gaya ng nakita natin kaninang umaga, ay natutupad at natutupad talaga. Ito'y kaisipan mismo ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng Kanyang salita at ibinubunsod na maging realidad. Tinalakay natin ito sa paksa kaninang umaga. Kung mayroon pong bagong dating lang dito, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngayon, ang salita ang pasimula, pero bago ito naging salita, ang salita ngay isang kaisipan na nahayag. Inisip muna ito ng Diyos bago niya ito ibinunsod na maging salita. Pagkatapos binigkas niya ang salita, at ito po'y tuluyang naging realidad. Ngayon, yung siya rin na nagsugo sa Panginoong Yesus dito, sa pamamagitan ng kanyang binigkas na salita, naging realidad ito't naging ang anak ng Diyos, namatay bilang isang walang sala para sa mga may sala, para tubusin tayo pabalik sa pakikisama sa Diyos. Nang sa gayon tayo, na minsang nawalay mula sa Diyos, ay may lapit ngayon sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng matuwid na anak ng Diyos. Haya't kung papaanong ganong katiyak na si Jesus ay naparito sa unang pagkakataon noon bilang isang manunubos, darating siya sa ikalawang pagkakataon bilang isang nobyo. Siya ay darating. At gayong iniisip natin kadalasan, napakatagal naman at napakaraming taon na natin itong iniisip. Yun mismo ang iniisip nila bago ang kanyang unang pagparito. At sila'y sa malamang ay ganon din ang iisipin sa ikalawang pagparito. Dahil sinabi ng Biblia na sasabihin nila, wala namang kaibahan kaysa noong panahon na nangakatulog ang ating mga magulang. Pero dun nga sa oras na di nyo inaasahan, dun nga yun magaganap. Ngayon kaya nararapat lamang sa atin na sa Amerika, bilang mga Amerikanong Kristiyano, maraming ang hihingi ng Diyos sa mga kamay natin. Dahil kamit-kamit natin ang tunay na liwanag ng Ebanghelyo, at samantalang nabibigo tayong gamitin ito sa paraan na marapat sana rito. Kaya ngayong gabi, nais kong mangusap sa Kristiyano tungkol sa kung papaano mo pwedeng mapighati ang panahon sana ng pagsisisi na inilaan sa iyo.
at kung papaanong pwede kang ganap na maalis sa pagmamarka na wala ka ng bahagi kay Kristo dahil lamang sa maling pagpili. Ngayon, may kagaspangan nga ang mga bagay na ito, pero kailangan din ng kagaspangan paminsan-minsan para mabigyan natin ng kaukulang pagpapahalaga ang Panginoong Yesus. May nakatagpo po akong kapatid na lalaki ngayong araw habang papalabas ako at sabi niya, "Kapatid na Branham, pinabibigat ang lubos ng mga pinansyal na suliranin ng puso niya." Sabi niya, pagkatapos kong marinig yung tungkol sa mga mahihirap na tao sa India at iba pa, sabi, "Pero heto nga sa bawat pagkakataon," sabi, "may mabuti naman akong kalusugan, at pero para bang lahat na lang ay dinidigdik ako pababa." Ang sabi ko, ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang madisiplina ng Diyos. Bawat isa, kinakailangan nating masubok. Ang pamalo ng Diyos ay nakaatang sa atin na kahit para bang inosente naman tayo, ginagawa yun ng Diyos upang patunayan na tayo mga anak. Ang mga di makapagtiis sa pagdidisiplina ay anak sa ligaw, o di totoong mga anak ng Diyos. Pero yung lalaki o babae na kaya nilang tumayo at tanggapin ang pamamalo sa kanila at lahat ng mga di magagandang nangyayari, tapos titingala pa rin sasabihin, "Panginoon, iniibig kita," sila yun mismo. Yung siya na magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ngayon, gustong-gusto ko nga yun. Kayo rin po ba? At nalalaman ito, na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng pag-asa. Ang pag-asa ay di nambibigo. Ayan nga, kita nyo? Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, maging mapagmatiis, at ang pag-asa ay di tayo bibiguin. At kamit-kamit nga natin ang pag-asa ngayong gabi. Sa lahat man ng mga kapighatian natin, siya nga ay gumagawa ito. Ibinubunsod ng mga kapighatian na maging mapagmatiis tayo na hinihintay ang pagparito ng Panginoon. Kapag nahayag na siya mula sa langit sa ikalawang pagkakataon, sa kaluwalhati at karangalan, iluluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ang mga katawang may pagkasira ng mga nangakatulog sa kanya ay mababago at magiging katulad sa kanyang sariling maluwalhating katawan upang mapasailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. At kaya, ano bang dapat nating maging ngayong gabi? Ang hindi ba't maging masasaya at nagagalak ng mga Kristiyano na nag-aasam sa dakilang araw na yon ng pagparito ng Panginoon? Ito nga si Jesus muli na ipinapangusap ang salita. Kanina, may isang kalugod-lugod na kapatid na lalaki na kinatagpo ako kanina lang. Marahil nasa gusali siya sa mga sandaling ito. Di ko lang siya makita ngayon. Pero ang sabi niya, "Kapatid na Branham, pinahahalagaan ko ang salita." Tama yun, ang salita. Ang salita ay matatag. Yun yung bagay na di ka nga basta magkaroon lang ng pananampalataya na nakasalig sa anumang bagay na sinabi ng kung sino. Kailangan may pinagsasaligan ito. At ano pa bang ibang pinagsasaligan ng hihigit sa salita ng Diyos? May panahon nga na ang buong langit at lupa'y lilipas, pero ang kanyang salita ay tunay na walang katapusan kung papaano ang walang hanggan. Ito ay uusad ng uusad ng uusad na magpakailanmay mananatili ito sa kung ano ito. Pansinin, si Jesus, tayo nga'y dadako na agad ng diretso sa teksto ngayon dahil may gawain pa ng pagkukumunyon at yan nga ang bahagi natin. Bawat lalaki ngayon at babae, kabataang lalaki o kabataang babae na tumatawag sa pangalan ni Jesus, inyo pong ihanda na ang mga puso nyo ngayon bilang paghahanda para sa hapunan ng Panginoon. Oh, napakainam na bagay nga nito. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus Kristo, kung iyong ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at siya'y ibabangon kong muli sa huling araw. At ang di kumakain ay walang bahagi sa akin. At ang kumakain na tumiinom na di karapat-dapat ay kumakain na tumiinom ng hatol sa kanyang sarili. Grabing sandali. Ngayon, tayo maghanda na para sa dakila't maluwalhating kaganapan na ito sa ilang mga sandali. Isa sa pinakadakila, sa palagay ko na meron tayo sa tabernakulo, ay ito ngang gabi ng komunyon. Ngayon, doon noon sa unang bahagi ng pagmiministeryo ng Panginoon natin dito, siya'y nagpunta ng Capernaum sa palagay ko muli at naupo siya nung Sabat sa templo at inabutan siya nitong ministro ng templo ng balumbon para basahin. Kung mapapansin nyo, may mga kaugaliang ginagawa sila noon na pareho sa atin. Si Jesus, haya't binabasa rin niya ang mga kasulatan. Tapos ibabase ang kanyang pagtuturo dun sa kasulatan na yon. Minsan nga'y taliwas yon sa iniisip ng mga Hudyo, pero gayunman, sinong pwedeng magparatang sa kanya? Siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. At binasa niya yung dako roon na sinasabi ni Isayas, "Ako'y pinahiran niya upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." At nung basahin niya yun, huminto siya,
at binalumbon yung balumbon at ipinatong sa isang tabi. Bumaling sa mga tao at nagsabi, "Ngayon ay naganap ang salitang ito sa inyong harapan." Ngayon, si Isaias, dandang taon po, marahil nasa 5 at 8 taon bago ang pangyayaring ito, ay ipinopesiya na sa ilalim ng inspirasyon na si Kristo na sa pagparito niya ay siya'y papahiran upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Pagkatapos, nararapat lamang na magkaganoon yon ng eksaktong ganoon dahil ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta ay ipinangusap ang kanyang salita at ang kanyang salita ay nararapat lamang na maganap. At gaya nung natalakay natin kaninang umaga sa Isaias na sadyang ang mga tao, gayong gumawa si Jesus ng maraming makapangyarihang mga gawa sa harap nila, kaya't di pa rin sila makasampasampalataya dahil sinabi ni Isaias, "Sinong naniniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?" Sabi niya, sila'y may mga tenga ngunit di sila makarinig, at sila'y may mga mata ngunit di naman makakita, at sa ganito'y di sila mapagbabagong loob man lang. Dahil sinabi ni Isaias yan, ang mga tao'y di nila maunawaan ang mga himala at mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus sa harap nila. Alam niyo ba na yung sharing propesiya na yon? Pansinin, ang propesiya nga'y nauulit. Alam niyo ba na ang mga salita ng Diyos ay nauulit? Tumatakbo na parang pabilog na umuulit ito. Halimbawa na lang, minsan doon sa kasulatan, nabasa ko roon at sinubukan kong ikumpara yon sa mga iba pang nakalistang talata sa gilid ng pahina sa buong Biblia na sinabi doon sa Mateo, 2 kabanata, kung saan o unang kabanata po pala sa tingin ko, na ang sabi, yun nga'y isinakatuparan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Tinutukoy si Jesus na tinawag palabas ng Ehipto, kaya't tumutukoy rin ito noong tawagin palabas ng Diyos ang Israel, dahil ang Israel ay kanyang anak din naman. At yung kasulatan na sila na tinutukoy ni Mateo ay yung mismong kasulatan nung tawagin niya ang kanyang anak na Israel palabas ng Ehipto. Ano pat kanyang tinawag din ang kanyang anak na si Jesus palabas ng Ehipto. Kita nyo? At itong mga kasulatan ngayong gabi na binasa natin dito ay tinutupad muli sa panahon ng mga hentil. Sila'y may mga mata, ngunit di sila makakita. Sila'y may tenga, ngunit di makarinig. At samantalang gumagawa na ang Diyos ng mga himala at mga tanda at mga kababalaghan, at heto ang mga tao na talagang pikit mata sila rito, dahil sinabi na mismo ng propesiya na ganito mismo ang mangyayari. Ngayon, si Jesus ay ipinopesiya na ni Isaias na itatanyag ang kaaya-ayang taon. Yan nga ang pagtutuunan natin sa gabing ito ngayon. Ngayon, ang kaaya-ayang taon ay ito na sa isang bahagi ng panahon sa pagitan ng maraming mga taon. Ang kaaya-ayang taon ay yung taon na tinawag doon sa lumang mga kasulatan na taon ng Jubileo. Sumasapit nga ito sa palagay ko ng parang kada 7 taon ay ang taon ng Jubileo at kada 7 taon ay inahayaan nilang mamahinga ang lupa. Di sila nagpapatubo ng anumang bunga roon o maski anumang di nagtatanim ng anumang pananim. Hinahayaan nila ang pagtatanim sa bukid na tumigil muna kada 7 taon at sa panahon na yon ay ang Jubileo. At sa tuwing may alipin na ipinagbibili o isang Hebreo na may lalaki halimbawa na naipagbili niya ang mga anak niya sa pagkaalipin. Ngayon, parang ang pangit pong pakinggan, pero tumayo po ako sa isang dako mga ilang gabi na rin ang nakararaan at natunghayan ko mismo yung bagay na ganoon na nangyayari. Haya't may mga kalalakihan na dinadala nila ang mga anak nilang babae, mga kibabata pang kababaihan, ipinagbibili doon sa bentahan ng mga alipin at hinuhubaran pa sila at ipinagbibili sila roon bilang mga alipin. May isang lalaki nga roon, di po kasama sa grupo namin, na nakisama lang sa amin na bumili siya ng isang magandang kabataang babae sa halaga na 35 dolyar at may dokumento pa yun sa batas na parang titulo lang na makukuha mo para sa kotse. May ibang hayat sila'y naipagbili lang ng 10 dolyar, yung iba pa nga'y ipinamimigay na lang. At sa ano't anuman, saan mang dako yan na ang pangalan ni Jesus Kristo ay hindi ginagalang. Ang mga tao at mga kababaihan ay nagmimistulang parang mga hayop lang ang halaga. At ganoon na lamang na dapat nating purihin ang Diyos para sa bansa na ito na tinitirhan natin, para sa moralidad at mga bagay-bagay. Nakalulungkot lang itong pagsasawalang bahala natin sa mga bagay na kamit natin, itong mga kalayaan na ito ng Diyos. Ngayon, doon nga'y nagbebenta sila ng alipin. Ngayon ito pong babae rito halimbawa, ngayon siya'y dadalhin doon at marahil para maging asawang babae o marahil maging alila.
Haya't ipagbibili nila siya, titingnan yung mga ngipin niya, titingnan kung gaano ba siyang kalakas, kung kaya ba niyang magtrabaho o hindi, o kung siya ba'y birhen o hindi, at kung ano pa, at magagawa niyo nga silang bilhin. Kumuha ng kasing dami na gustuhin niyo, kasing dami ng kaya niyong pangasiwaan, kasing dami ng kaya niyong bilhin. At ngayon, ganoon din yon nung panahon ng Panginoon. Nung panahon na yon na maglalabas sila ng alipin, at siya'y ipagdibili. Pagkatapos, kada 7 taon ay sumasapit ang taon ng Jubileo. Ngayon, ang panahon na yon ay isang dakilang panahon, at may malaking halaga ito sa mga tao sa panahon ngayon. Dakilang panahon. Ngayon, ang mga alipin ngayon nasa bukid sila, o kung saan man sila sa trabaho, at pagkatapos marahil, nagkakandakuba na sa mahirap na pasanin na inatang sa kanila ng kanilang mga tagapagmando, ang may-ari. At siya nga'y ganap na Panginoon at among mataas sa kanila dahil may legal na dokumento siya na may papakita ng naturang alipin na ito ay pagmimay-ari niya. Marahil tatratuhin niya ito na parang isang kabayo lang o anumang gusto niya, haya't alipin niya ito. Pero heto nga, kada 7 taon, kautusan ng Diyos na may sasapit na taon ng Jubileo at sa pagsapit ng taon na ito ng Jubileo, haya't may saserdote na lilibot sa buong lupain na magpapatunog ng trumpeta. At bawat alipin na binili sa anumang halaga at naging alipin ay binibigyan ng pribilehiyo na maging malaya, makabalik sa tahanan uli, makabalik sa mahal niya sa buhay. Siya'y ipinanauli sa pamamagitan ng pagtubos, sa pamamagitan ng biyaya. Di nga niya kailangang magbayad ng anumang halaga. Yung mga mahal niya sa buhay ay di nila kailangang magbayad ng anumang halaga. Isa yung paggawa ng Diyos. Napakaganda nga ang pagsasalarawan. Sa panahon ngayon, na ang mga kalalaki at kababaihan ng bansa nating ito at saan mang dako ay naipagbili nila ang sarili sa kasalanan, sa pag-iinom, pagsusugal, pagpapakasasa, paggawa ng mga bagay na di nila dapat gawin at naging mga alipin ng dyablo. May nakilala akong batang-bata pang binibini dito di pa katagalan. Sabi niya, kapatid na Branham, ibibigay ko ang kahit na ano, maputol ko lang itong pagkakatali ko sa whiskey. Sabi niya, nagsimula ako nung maliit na dalagita pa lang ako. Ako kasi napasama sa isang binatang palainom. Nagsimula kami sa pahalo-halo lang ng konting alak sa iniinom namin. At ako ngayon naging ganap na alipin na nito kalaunan. Kung di ako makainom, sabi niya, natutuliro ako. Kung magagawa ko lang sana na mawala ito sa akin. Sabi ko, di mo magagawa sa sarili mo. Pero may kilala ako na kaya niyang putulin yan sa iyo. Ito ang Panginoong Jesucristo na dumarating upang palayain ka. Ngayon, kung mapapansin nyo sa simbolo, ang taon na ito ng Jubileo ay nauulit-uli ngayon. May mga panapanahon nga na may isang revival na dumarating sa bansa. Katulad nitong malaking revival ng Wales na natapos di pa katagalan. Ang mga tao, magagawa natin na humayot magpausbong ng mga Billy Graham at mga Oral Roberts sa buong bansa saan mang dako. At gaano man natin subukan na gawin, gaano mang sikapin natin na iorganisa ang mga tao natin na maglakip-lakip at pagtipon-tipunin sila, Diyos lang ang naghahatid ng revival. Kahit na ano pang kami nagsisikap na magkaroon ng isang organisasyon ng mga Christian businessmen, mainam po yun. Ngayon, sila'y nagsisikap na magkaroon ng isang interdenominasyong asosasyon ng mga ministro. Sadyang mainam po yun. Pero kapatid, hanggat tao lamang yan, wala nga itong mararating. Haya't kinakailangan na may Espiritu ng Diyos na lulukob sa gitna ng mga tao. Ngayon, ito pong dakilang revival ng Wales nung ito'y magpasimula, isa yung panahon ng Jubileo para sa mga Wales. Nagpasimula sila roon na pawang mga tao lang na di nakapag-aral, na ipinapangaral lamang nila doon ang Ebanghelyo. At ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagsimulang bumuhos na anupat ang mga kalalakihan sa pagnenegosyo sa kanilang pagpasok sa trabaho at sa pag-upo nila sa mesa nila, haya't nagsisitangis na parang mga sanggol at isasarapan nila ang kanilang negosyo. Yung mga magsasaka sa bukid ay mapapahinto sa kanilang pang-araro o pag-aararo. Pahintuin nila ang mga hayop nila sa pag-aararo at aalis doon sa bukid na mga nagigitatang makasalanan at itataas nila ang kanilang mga kamay sa Diyos at iiyak ng mapalahaw para sa habag. Maging yung mga naglalakad lang sa daan at saan pang dako, umiihip ang mga silbato at lahat na, may isang revival nang nagaganap.
Yan ang kailangan mismo ng Amerika sa gabing ito. Di nito kailangan ng isang Billy Graham, haya't di nito kailangan ng isang Oral Roberts. Ang kailangan nito sa gabing ito ay ang Espiritu Santo na kikilos sa kalagitnaan ng mga tao na tamo-tamo ang taon ng paglaya. Tama yun. Di kailangan ng bagong organisasyon. Di kailangan ng bagong istruktura. Ang tanging kailangan nito ay ang mismong Espiritu Santo na darating na may kapangyarihang may bunsod ka sa pagsisisi. Magagawa mo ngang may pangaral ng Ebanghelyo hanggang sa mag-uban ka. Magagawa mong magpamalas ng mga tanda at kababalagan hanggang sa mag-uban ka. Pero maliban ang Diyos mismo ay maparoon sa kalagitnaan ng mga tao at magsimulang kumilos. Haya't, nung magsimula ang revival na yon, may isang ministro na napadaan sa isang dako na may alkantarilya na nakapahalang sa kalsada at kanya itong inihinto niya ang kanyang kabayo at sumampa doon sa ibabaw ng alkantarilya at nagsabi, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyudad na ito ay sobra nang nasa laula. Sabi, iyo pong ibunsod ng bawat lalaki, babae, kabataang lalaki o kabataang babae na magdaraan sa alkantarilya na ito na makaramdam ng pagsisisi sa pamamagitan ng Espiritu mo. Nagpatuloy siya at nagkaroon muna ng taimtim na matapat na magiting na siya mismo sa dakong iyon ay nanalangin. Naglumagi roon araw at gabi na nag-aayuno na nanalangin. Tumuloy na siya roon sa kanayunan at humingi siya ng pahintulot na siyang manalangin ng basbasapag bago ihain ng hapunan. Sabi, sige, at kaya tumayo siya roon at nagsabi, Panginoong Diyos, iyo pong ibunsod ng bawat lalaki at bawat babae na uupo sa hapag na ito ay mapasailalim sa pagsisisi. At bali-balita't nailathala pa sa mga pahayagan na mga kalalakihay dumaraan sa alkantariya na yon at inihinto nila ang mga kabayon nila sa daan at nagsisimulang manangis at umiyak. Mga kalalakihan at mga kababaihay sasalo doon sa hapag at maupo at kukuha ng kanilang pagkain at iuusog yun palayo sa kanila at nagsisimulang manangis at umiyak at magsisi. Ganyang klase ng revival ang kailangan natin sa gabing ito kung saan ang Diyos ay bumababa mismo sa kalagitnaan ng mga tao. Nagagawa natin na magpasimula ng pagtitipon, makagawa ng mga tanda at kababalaghan. Napapansin ko nga yan dito. Ako nga'y nagmamasid at minsan, sa pagtitipon, nakakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga pipi, nagdadagsa ng mga tao at nakikiusyoso magsasabi, kamangha-mangha yan. Kapag tapos na ang revival, wala ka nang maririnig na namang balita sa kanila. Nagsibalikan na sila. Bueno, siya nga, nananalig naman ako kahit papaano. Ang sadyang kailangan nito ngayong gabi ay hindi bagong mga ngaral. Ang kailangan talaga nito ay ang Espiritu Santo na maparoon mismo sa gitna ng mga tao na pakikilusin sila na magutom at mauhaw para sa katwiran. Mapapalad sila ng mga nagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Ano pa man yan? Kinakailangan ng Espiritu Santo para magawa ito. Ngayon, sa mga panahong yon, kapag ang mga saserdote na yon, may kalalakihan halimbawa na naroon sa parang at marahil nagbubungkal sa taniman ng mais, lalakad doon ang amo na inahampas ang lalaki ng panghampas, bilisan mo riyan, kinakailangan itong madaliin. Pero sa mismong sandali na tumunog ang trumpetang iyon, yung lalaking ang iyon ay maaari na niyang ihagis ang asarol niyang pambungkal sa isang tabi na sasabihin, hindi na ako magbubungkal pa. At yung tagapagmando, yung tagautos sa mga alipin, siya nga ay di pinahintulutan na dampian man ng lalaki na yon dahil ang lalaki malaya na. Bakit? Siya kasi nakarinig na ng mabuting balita. Umiiral na ang jubileo. Ang bayad utang ay nagawad na. At lahat ng mga alipin ay maaari ng lumaya. Naalala ko ang sarili ko. Oh, grabe. Nung marinig ko ang mabuting balitang yon na pumasok sa puso ko. Haya't ako'y isang munting hamak na makasalanang binatilyo na nakaratay noon dito sa higaan sa ospital. Sabi ng doktor, may 3 minuto ka na lamang para mabuhay. Tapos narinig ko yung tunog na yon mula sa langit na ipinapaalam sa akin ng taon ng jubileo ay sumapit na. Tinanggap ko ang Panginoong Yesus na kalagaan sa lahat ng mga tanikala ng kasalanan at sinabi sa Diablo, di mo na ako pwedeng salingin dahil ibinigay ko na ang buhay ko kay Kristo Jesus at di mo na ako pwedeng hagupitin pa. Mula noon, ang nagagawa na lamang niya ay takutin ako. Maraming beses pa nga, pero di niya ako masaling mula noon dahil siya'y hanggang pananakot lamang. Haya't naririnig ko ang hagupit at wasiwas ng kanyang panglatay at kung ano pa, pero wala yung saysay dahil di nga niya ako pwedeng salingin dahil ako'y pagmamay-ari na ng Panginoon ngayon. Siya nga. Ngayon, pansinin natin ang lalaki na ito. Matapos na siya'y maaari ng lumaya, siya nga'y bumalik sa tahanan niya, bumalik sa mga mahal niya sa buhay, bumalik sa asawa niya at mga anak, malaya na siya, di na niya kailangang maging isang alipin pa. Pero, heto po ang masamang senaryo.
Kung ang lalaki na yon ay wala siyang pagnanais na makabalik at gusto niyang manatili na lamang doon, ang amo nga'y lalakad papunta sa lalaki, sasabihin, gusto mo pa rin bang maging alipin ko? Opo. Pagkatapos nga'y dadalhin nila ang lalaki sa templo. Ipaalam yon sa mga tao bilang paglalahad sa publiko. Tapos isasandalang tenga niya sa may haligi at uumangan yon ng pambutas at mamarkahan siya sa may tenga. Mangyari ngang hindi na siya pwedeng maging malaya pa kahit kailan. Siya'y magiging alipin na habang buhay niya. Kinakailangan niyang magpatuloy na magsilbi doon sa tagautos sa mga alipin habang buhay niya kung sasadyay niyang tanggihan ang pagtawag sa kanya at ang oportunidad na maging malaya. Ngayon, bulayin niyo ang inyong sarili, pansumandali. Sa loob ng nakalipas na 40 taon dito sa Estados Unidos ay walang humpay ang pagdagundo ng Espiritu Santo na kumikilos sa mga tao at mga individual, nagbibigay ng mga tanda at mga kababalagan at lahat na ng uri ng mga himala. Ang mga tao ay hinango mula sa pagiging patutot, mula sa pagiging anak sa ligaw at kung ano pa, at pinaging mga maginoo at mga Kristiyano. Nariyan din ang mga dating bulag na sila'y napagkalooban ng kanilang paningin. Mga binging tenga ay nabuksan. Ayan nga ang dakilang panahon ng jubileo para sa mga may sakit at nabibigatang lubha. Sila na mga nagagapos ng dyablo. Saan mang suliranin, ang tao may sakit, siya may bulag, siya may pilay, haya't may makailang ilang libong mga himala ang nagawa sa gitna ng mga tao. Laging may revival na patuloy na umiiral sa mga kaiglesiyahan sa loob ng nakalipas na 40 taon ng bautismo ng Espiritu Santo at humantong na sa punto na ang bansa at sa kabuuan at sa individual at sa kaiglesyahang mga grupo atin nang tinanggihan ito. Lumayo tayo at tinanggihan ito. Ngayon, ang masaklap nga rito, mga kaibigan, ay kung pipighatin mo ang Espiritu Santo ng paulit-ulit, haya't ikay lumampas na nga sa paghihiwalay na hangganan. Humantong ka na sa dako na wala nang natitirang pagsisisi sa iyo, at ikay tuluyan ng tatatakan tungo sa kaharian ng kadiliman, kung saan hindi mo na makikita pa ang Panginoong Yesus. Di mo na makikita pa ang pag-asa ng buhay, at tatatakan ka na ng ganap at kailanman. Isa po itong mahigpit na babala. O, umaasa ako na ang Espiritu Santo'y tumimo ng gusto sa inyong puso. Kayo na nakatayo riyan sa hangganang linya, kayo nga na nakapag-isip noon ng maraming beses, gusto kong maging isang Kristiyano na lubos na nagpapasakop, kung makakapagpasya lamang ako kung kailan ko ba ito gagawin. O, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, di nyo ba napagtatanto na baka ito na ang huling pagkakataon na iyo pang magagawa yan? Ito na marahil ang huling gabi na mabibigyan ka ng pagkakataon na maging isang mananampalatayang Kristiyano. Marahil ito na yung huli. Mula sa gabing ito, nahuli mo na itong pagtanggi sa mensahe ng Diyos. Ang kasunod nga'y ikaw sa paningin ng Diyos ay tinatakan na dahil sa sukdulang pagtalikod. Magkakaroon lamang ng dalawang uri ng tao sa huling mga araw. Kapwa sila magdadala ng tatak. Ang tatak ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Di yan mapasusubalian. Naipangaral ko na yan di pa katagalan dito. Sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo at sa salita ng Diyos, napatunayan nga mismo na ang tatak ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sinasabi ng mga taga-Epeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito ay tinatakan kayo hanggang sa araw ng pagtutubos. Kung wala ang Espiritu Santo, wala kayong tatak. Ano pat ang Espiritu Santo ang tatak ng Diyos? At mangyari na ang lahat ng mga di natatakan ng Espiritu Santo ay natatakan ng tatak ng hayop. At ang tatak ng hayop ay ang tatak ng sukdulang pagtalikod na mismong pagtanggi sa Espiritu Santo. Nakikita niyo po ba ang ibig ko sabihin? Kaya sa panahon ng taon ng jubileo o sa pagdagundong ng tunog, ng mga tao'y tinatanggap nila ang Espiritu Santo, at ikaw na may sinasadya mo na buong diwa mong tatanggihan ito, ang Diyos nga'y wala na o hindi na obligado na mangusap pa sa iyo kahit kailan. Pagkatapos ay tatatakan ka na, lahat ng mga lumang tipo ng lumang tipan ay tipot anino lamang ng bago. At ang ayawan si Kristo at ang tanggihan siya na siya'y kumatok na sa inyong pinto
Hayan ka nga sa mapanganib na kasunod ng pagbubutas ng tenga. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay maglalagay nga ng takip sa inyong mga tenga na magbubunsod sa inyo na di na makaunawa pa kahit kailan. At wala ka nang ibang gagawin kundi libakin ang ebanghelyo habang ikay nabubuhay at mamatay at magpakailanman ka nang mapapahamak. Grabing panahon, habang panahon ng jubileo, habang ang mga pinto ay bukas pa. Napagtatanto nyo ba ng siya ring bautismong ito ng Espiritu Santo? Pinag-aaralan ko ang kasaysayan ng mga nasa 4, 5, 6 na taon na patungkol sa Espiritu Santo na nababatid na itong sandali na ito na pinarating sa akin ay parating. Nakiisasantabi ang mga gawain ng pagpapagaling bilang bigay daan muna ng kaunting sandali at nang may pangaral ko ang Ebanghelyo. Ganun nga, ang unang bagay na kailangan kong gawin, sabi ng mga tao, bakit di mo gawin yung ganito? Bakit di mo gawin yung ganoon? Ang unang-una kong ang bagay na dapat gawin gamit ang makalangit na kaloob na ito ay mahikayat ang mga puso ng mga tao. Kung di ko kasi mahikayat ang kanilang puso, di sila makikinig. Pero ngayon ay pinatotohanan na ito ng Diyos at kaya ngayon sila'y naniniwala na sa akin. Nakita nila mismo ang mga bagay na sinalita na nangyayari talaga. Salita bawat salita. Nakita nila mismo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at gumagawa ng sadyang eksakto. Kaya ngayon, anumang sabihin mo, sila nga'y sasampalataya rito. Ngayon, ang unang bagay na dapat kong sumpungan ay kung ano itong ipinapangusap ko dahil pananagutin ako ng Diyos sa bagay na ito sa araw ng paghatol. Totoo po yun. Ang bautismo ng Espiritu Santo ay bumaba una sa muling pagkakataon magmula noong Pentecostes sa Russia, 100 taon na ang nakararaan. Siya nga, kasaysayan po yan. At sila noon ay nagkamit ng bautismo ng Espiritu Santo at gumawa ng mga tanda't kababalaghan, 100 taon na ang lumipas at pagkatapos ay tinanggihan ito bilang bansa sa kabuuan at tinanggihan ito. At nung gawin nila yan, sila nga'y napabaling sa pagiging kontra sa Diyos, kontra sa pananampalataya at naging mga komunista na malalamig na mararahas ang puso. Haya't kung di ka nga makikinig sa Diyos, bibigyan ka niya ng espiritu na hatol sa iyo, na mababaling ka sa masamang pag-iisip, na maniniwala ka sa kasinungalingan at mapapahamak dahil doon. Diyan nakatayo ang Rusya sa gabing ito, kasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos dahil nabigo nitong tanggapin ang mensahe ng jubileo ng bautismo ng Espiritu Santo. Napabaling sila sa masamang pag-iisip, naniwala sila sa kasinungalingan at dahil doon ay naging kasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos. Ang kasunod na lugar kung saan ito bumaba ay sa Turkey at tinanggihan ito ng mga Turko at ipinako nila sa krus at inihulog pa sa mga balon at kung ano pa na isinasaksak pa nila ang mga tabak ng paganito sa mga mamamayan ng Armenia at iba pa at pinagpapaslang sila na dandaan ang bilang at tinan nyo nga kung nasaan ang Turkey sa gabing ito, nilampasan na siya. Ngayon kapatid ko, ang Amerika ay nagtatamasa sa loob ng 40 taon ng makalumang apostolikong pangangaral, ang taon ng jubileo. At kung di nila ito tatanggapin bilang isang bansa, at ikinalulungkot ko na di nila tatanggapin, kung magkagayon sila'y tatatakan na, patungo sa madilim na lubos na sukdulang pagtalikod. Lahat ng mga denominasyon nating ito, ang mga ito'y ayos lang naman. Pero kapatid, ang Diyos ay di kailanman tumitingin sa denominasyon. Tumitingin siya sa mga individual. Ang Kristyanismo ay hindi isang denominasyon. Ang Kristyanismo ay isang buhay na pinamumuhay ng isang individual. Amen. Balang araw, ganito ang sabi ng Espiritu Santo mula sa salita ng Diyos na ang Amerika sa kabuuan ay tinatanggihan ng Diyos at tatanggap ng tatak ng hayop na tinutukoy sa Apokalipsis, 13 kabanata, at pahantong na talaga tayo patungo roon. Di nga papayagan ng Diyos na may isamang bansa. Ang Diyos ay di nagtatangi ng bansa. Di siya nagtatangi ng mga tao. Ang gusto niya ay ang sino man na may ibig. At kung may isang bansa na mananariw at gagawin ang lahat ng ito at maninindigan, ang imperyong iyon ay magtatagal kailanman. Pero bawat imperyo ng mundo'y mawawasak sa pagsapit ng bato na natibag mula sa bundok, na di gawa ng mga kamay, na dudurog sa lahat ng mga kaharian ng mundo hanggang sa magkadurog-durog, at si Kristo ay mamumuno't maghahari at ang kanyang paghahari ay magiging walang katapusan. Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang mga balikat, at ang kaharian ay magiging walang katapusan. Yan nga ang kaharian ng Diyos na parating na taglayang kapangyarihan at pagpapamalas,
Pero hayangat ang lahat ng iba pa sa mundo ay mawawasak at magkakadurog-durog, tatanggihan nila ito. Tatanggihan ito ng mga bansa, tatanggihan ito ng mga iglesia, tatanggihan ito ng mga individual na dapat magagawa na ng Diyos na hatulan ng mga bansa, magagawa na niyang hatulan ng mga kaiglesiyahan, magagawa na niyang hatulan ng mga individual. Dahil ang isang tao na nakasapit na sa katotohanan at mabibigong lumakad sa katotohanan, ano pat siya ayon sa kasulatan, siya'y lumapastangan o tumanggi sa Espiritu Santo ng Diyos at napalampas niya ang araw sana ng katubusan. Mga kaibigan, sa tuwing lumalakad-lakad kayo sa palibot dito, at ayan nga ang mga bagay niyo sa inyo, nananamit tayo ng maiinam na mga damit, pinakamaiinam na mga damit. Ang pinakamaiinam na manamit na mga tao sa buong mundo ay ang mga Amerikano. Ang pinakasagana sa kain ng mga tao sa buong mundo ay ang mga Amerikano. Nagmamaneho sila ng pinakakalidad na mga sasakyan sa buong mundo. Sila nga ang pinakamaraming pera sa kanino man sa buong mundo. Ganun nga. Nasa atin ang pinakamaiinam na bagay sa buong mundo. Nasa atin ang ilan sa pinakamagagandang mga simbahan sa buong mundo. Nasa atin ang ilan sa pinakamauhusay na mga tao sa buong mundo. At gayon pa man, sa kabila ng lahat ng iyon, itong bansa sa kabuuan ay unti-unting lumilihis mula sa Diyos dahil isinasalig natin ito sa mga individual. Isinasalig natin ito sa mga denominasyon. Isinasalig natin ito sa mga bansa. Dito di pa katagalan, tinanong ko ang isang lalaki, sabi ko, isa ka bang Kristiyano? Sabi niya, sige't ipaunawa ko sa iyo nang malaman mo na isa akong Amerikano. Kabilang ako sa isang Kristiyanong bansa. Bueno, wala nang iba pang ibig sabihin yan kundi wala yung maidudulot. Sa isang babae noon, sabi ko, isa ka bang Kristiyano? Sabi niya, sige't ipaunawa ko sa iyo nang malaman mo, Ginoo. Nagsisindi ako ng kandila hanggang maupos gabi-gabi. Ano ngang may dudulot ng marami ka mang kandilang masindihan hanggang maupos? Ano ang may dudulot ng gaano mong kabuti ang pamumuhay mo sa bansang ito? Ano ang may dudulot saan ka mang iglesia kasapi? Maliban na ang isang tao ay may panganak muli sa Espiritu ng Diyos, ay di niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ayan nga ang babala sa ilalim ng ating Panginoong Yesukristo. Mga kaibigan, di nyo marahil nalalaman kung gaano ko kayong kamahal mismo. Di nyo marahil napagtatanto na sa tuwing ako'y hayat, di ko nga kayo para bang pinagagalitan dahil lang sa nakatayo ako rito sa pulpito. Masyado ko kayong minamaliit kung ganon. Pero ang bagay na gusto ko nga sabihin sa inyo, kayo nga'y binalaan na ng Ebanghelyo. Lumikas kayo patungo kay Kristo. Isang tabi nyo muna ang ibang bagay. Huwag niyo nang hintayin si Binibining Jones. Huwag niyo nang hintayin na maunang mangyari muna yon sa iglesia. Simulan niyo na mismo sa sarili niyo. Ngayon pa lang, dahil baka dumating ang oras na ituturo ka na ng Diyos na maging alipin ka na ng buong buhay mo patungo sa kasalanan na gumapas sa inyo ng matagal na panahon, kahit na ano pa ang kapalit ito. May nagsabi di pa katagalan ng sabi, pero kapatid na Branham, ang taong ngang ito'y tunay raw siyang sincero, pero kinabubuhayan ng taong ito ay buhay sa kasalanan. Oh, sabi, sincero po ako, nananampalataya po ako sa Panginoong Yesus Kristo. Sabi ko, kung sincero ka, ay patunayan mo na sa sincero ka talaga. Bitawan mo na yung kasalanan na kinabubuhayan mo. Oh, sabi, naku, masyado po kasing mabigat gawin. Sabi ko, akala ko ba sincero ka? Sasabihin nyo, bueno, may gawi kasi akong ganito. May gawi kasi akong ganoon. Pero ang pinakamahalagang gawin na magagawa mo'y ang lumapit kay Yesus Kristo sa kabila ng ano pa mang bagay na gawi mo. Ano pa bang mas importante kaysa sa maipanganak na muli? May pagkabatid ang bawat isa sa inyo na balang araw, kayo nga'y magiging bungo na lang at sangtumpok ng mga butong inihimlay sa ilalim ng lupang luwad dito. Kung ganong tiyak na nakaupo ka rito ngayong gabi, ikaw nga'y patungo roon. Siya nga, ganong kasinsero ka ba dapat kung ganoon? Nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Marahil patungo ka na nga roon isang oras mula ngayon. Sa ganitong panahon din sa susunod na taon, marahil wala na ni kapiraso man ng laman na nakakabit sa iyong mga buto sa mga susunod na 12 buwan. Marahil wala na ni katiting na buhay man sa loob ng katawan mo sa mga susunod na 25 minuto. At ayan nga na mula sa oras na yan, hanggang sa walang katapusang kapanahunan ay mawala na, di na umiral. Yang kalagayan mong yan nung maparoon ka, ay yan ka nang magpakailanman. Kaya kung isala ka sa init, sala sa lamig, kapatid, yan nga'y mapanganib na sitwasyong mapaglalagyan mo. Yang pagiging sala mo sa init, sala sa lamig. Sinabi ni Jesus, maging mainit o dili kaya'y malamig, maging naninindigan sa akin ng buong puso mo o dili kaya'y laban sa akin. Kung basta mainam na buhay lang ang ipinamuhay mo,
Di nga yan ibinibilang. Yang iyong animoy basahan lang na pagiging matuwid sa ganang sarili, di nga makatitindig sa araw ng paghatol. Siya nga, sasabihin mo, bueno, kabilang naman ako sa iglesia. Wala nga yang kinalaman dito. Naniniwala ako na kailangan mo rin namang maging kabilang sa iglesia. Mainam yan, pero wala nga yang kinalaman sa kaligtasan. Gaya ng nabanggit ko kaninang umaga na may isang lalaki na kung saan sana siya nagpunta para masumpungan lang si Jesus Kristo, siya'y naroon na pala sa puso niya. Yung mga bagay-bagay na ginawa niya, pagsigaw at pagsasalita ng iba't ibang wika at iba pa, yung mga bagay na yon ay kaiinam. Pero ang mga yun ay mga bunga lamang ni Kristo na naroon pala sa loob sa simulat sa pool. Kita nyo? Kinakailangan niyong mailagay muna si Kristo sa loob dito. Pagkatapos, yung ibang mga bagay na yan ay iiral. Pero magagawa mo rin naman yon nang wala si Kristo at hayat nasa anong klaseng kinasadlakan ka kung ganoon. Ngayon, hayat nakakita na ako ng mga pagano na sila'y nakasisigaw din naman. Siya nga, may nakita na akong mga tao na lumilibot sa iba't ibang dako at nagpapamalas ng kung ano ng mga kakatuwang bagay hanggang sa kayo nga'y mapapaniwala sa kung ano-ano. Magpapalabas ng lubid mula sa isang sako ng paganoon, gagawan nyo ng kung anong hokus-pokus at yung lubid ay tatayo ng diretso sa hangin, maglalabas ng malaking kobra at susugod-sugod yun para malaman kung may pangil ba o yun o wala. Tatakloban niya ng basahan at lalantad yung mga pangil nito na nakausli doon sa gilid ng basahan. Babaling sa isa na naman at tutugtugan yun ng kaunting tugtog at may iusal na kung ano at palilingkisin yon sa palibot ng leeg niya. Yung kobra nga'y nakatitig lang sa kanya, parang nakaambang susugod at pagkatapos pipigilan. Bawal ngang lapitan, mapapatay ka nun. At nasaksihan ko mismo sila na tumayo roon at naglakad-lakad sa ibabaw ng latag ng apoy na katatapos lang mag-apoy ng mga uling doon. Uhubarin anumang suot nila sa paa. Tapos lalakad mismo sa nag-aapoy ng mga uling na wala man lang nangyayari sa kanila. Di nakakatamo ng pinsala. Pupunta sa isang malaking hawla na may durug-durug doon na bubog sa buong paligid at nakawasli-wasli pa ng paganoon. Tatakbot, magpapatalon-talon at iigat magpapagulong-gulong ng magpapagulong-gulong at tatayo na wala man lang hiwa na natamo roon sa katawan, lulundag palabas doon. Pananampalataya nga yan. Pero kapatid, di yan kaligtasan. Hindi po. Oh, grabing katusong pamamaraan ang ginagawa ng dyablo para dayain ng mga tao. Ang kaligtasan ay individual na pakipag-ugnayan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Jesus Kristong Panginoon. Ang kailangan natin ngayong gabi mga kaibigan ay isa sa mga makalumang pagtitipon na ito na meron tayo maraming taon na nakalilipas para sumuyod sa buong bansa, kung saan ang mga tao sa kanilang pag-uwi, itutuwid nila ang kanilang sambahayan. Itataboy nila palabas ang mga kasamaan mula sa kanilang tahanan. Ihinto nila ang mga bagay na walang kabuluhan na nasa loob ng kanilang tahanan. Lahat at bawat isang tahanan, lalagay nga sila sa tuwid na daan. At ititigil nila ang hamak nilang ugali. Ititigil nila ang pandaraya nila. Ititigil nila ang pagsisinungaling nila. Mamumuhay sila ng tapat at may kahinahunan sa isa't isa. Mamumuhay kung papaano ba dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Yun ang dapat na uri ng relihiyon. At ngayon yung siyaring uri ng relihiyon na taglay natin, ito nga'y nagsanga-sanga at nagsanga-sanga hanggang sa humantong na sa kalagayan na ito'y nakamolden at isa ng Hollywood na palabas halos. Ngayon alam niyong totoo yan. At nagpupunta pa nga tayo sa isang lugar. Maglalagay doon ng malaking banda ng tugtugin at tutugtog ng tugtugin at sige sila at kikilos na parang kunwaring mga Kristiyano. Pero sila nga'y lapitan nyo minsan at makipagtagpo ka sa isang minsan at tingnan nyo kung anong makukuha nyo. Kita nyo? Ang Kristyanismo ay pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis. Tama po ba? Si Kristo, nung siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Tama po ba? Ang Kristyanismo ay ang buhay na ipinamumuhay ng isang tao. Isa itong personal na karanasan. Hindi, pero may ilan na magsasabi, heto ang isang lalaki rito. Alam ko na nagagawa ng taong ito ang bagay na ganito. Alam ko na nagagawa niyang makapanalangin sa mga may sakit at sila'y gumagaling. Di ibig sabihin noon ay isa na siyang Kristiyano agad. Nagagawa kasi ng pananampalataya ang anumang bagay at kung masusubukan nyo lang na makapunta sa lugar na yon bilang mga Kristiyano na munting grupo natin dito sa tabernakulo na lahat kayo, kung masusubukan nyo lang na masaksihan yung mga salamangkero at mga mangkukulam na gumagawa rin ng mga himala, siyangat gumagawa rin sila. At meron din sila ng lahat ng pagpapamalas na nagagawa ng Kristyanismo. Pero di nga sila matatawag na mga Kristiyano. Tingnan nyo na lamang ang kanilang buhay kung anong mga ginagawa nila. Yung mga taong yun doon ay nakikisama sa ibang babae na ang pangangalunya ay relihiyon nila.
At ang siya ring mga tao na ito ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan. Pero hindi may isang bagay nga sila na di nila kayang gawin. Isang ang bagay na di ko nakikita sa sino mang mangkukulam o iba pa na nagagawa nila. May kakayahan sila na magpamalas ng mga himala, katulad na lang ng patatayuin ng diretso ang lubid na ito. Nakakaya nilang tumakbo sa ibabaw ng apoy, na iniengkanto ang apoy, at hayat nagagawa nila ang mga yan. Pero di nila kayang pagalingin ang mga tao. Nakapagtataka ngayon, nagagawa nilang maglagay ng kulam sa mga tao at pumunta ang sakit sa tao. Pero di nila kayang alisin ang sumpa na yun at pagalingin ang mga tao. Ganon na yun noon pa man sa panahon ng Biblia. Noong nakipagtuo sina Jannes at Jambres kay Moises, hayat kaya nilang magbunsod ng mga sugat at bukol, pero di nga nila kayang alisin yung mga yon. May kakayahan silang magpabunsod ng mga langaw at mga kuto, pero di nila kayang alisin yon, sapagkat ang Panginoon ang siyang tanging isa lamang na nakapagpapagaling sa mga may sakit. Magagawa nilang sumayaw sa Espiritu. Maraming beses na nakita ko na silang ginawa yon. Magagawa nga nila ang lahat ng iba't ibang klase ng pakana, pero di nila kayang pagalingin ng may sakit, o di rin nila kayang mamuhay ng kristyanong pamumuhay. Iyon nga ang isang bagay na di nila kayang gawin. At kaya isa talaga itong pang-individual na bagay sa bawat lalaki at bawat babae. Haya't nakikita natin ang lahat ng mga bulaang bagay na ito na naglipana. At sinabi ng Biblia na ang dalawang espiritu ay magiging napakalapit sa huling mga araw, nanupat kung maaari, iligaw nito pati ang mismong mga hinirang. Siya nga, mga bulaang Kristo, mga bulaang espiritu na nagsisilitawan, nagpapakita ng mga tanda, inililigaw ang marami. Siya nga, pero kilala ng aking mga tupa ang aking tinig, sa iba'y di sila susunod. Grabing panahon talaga ito na kinabubuhayan natin, at ang panahon ng jubileo ay halos malapit nang magtapos. Pakinggan mo ito, kaibigan, sa gabi ito, kung narito ka na di pa kamit si Kristo at di mo siya kilala, siguraduhin mo sa puso mo mismo, yung positibo ka talaga, na walang aninuman ng pagdududa na si Kristo ay mapariyan sa puso mo. Mainam nga yan. Pero kung sasabihin mo, bueno kapatid na Branham, nagawa ko naman na noon na mabagbag talaga at umiyak minsan noong dumulog ako sa altar. Huwag mong pagsaligan yan. Sasabihin nyo, bueno, babanggit ko lang ito sa iyo kapatid na Branham. Ako nga'y nagtamasa ng malulhating panahon. Isang beses, nakapagsayaw pa nga ako sa espiritu sa buong paligid. Huwag mong pagsaligan yan, kita nyo? Sasabihin nyo, bueno, nanalangin ako noon para sa isang lalaki minsan, siya'y gumaling. Huwag mong pagsaligan yan. Ang bagay na dapat mong pagsaligan ay kapag nabatid mo nang nariyan na si Kristo sa iyong puso, na sa oras na dumating ang mga matitinding pagsubok at kagulumihanan, nananatili pa rin siyang kaibig-ibig sa iyo. Magpapatuloy ka pa rin sa paglakad. Lahat man ay parang ahantong sa di maganda, at ang lahat ay parabang laban sa iyo, at lahat ay nadiskaril ng paganito, kaya't nananatili ka pa rin kaibig-ibig at kalugod-lugod, na lahat ay ayos lang. Sige, patuloy lang. At kayo, ng inyong espiritu, ay nagpapatotoo kasama ng kanyang espiritu, na kayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kung di yan umaalingaw-ngaw sa puso mo ngayong gabing ito, kaibigan, huwag ka nawang matatutakan palabas ng kaharian ng Diyos. Magsikap tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. At kapag ang isang tao ay namarkahan na sa kaharian ng Diyos, siya'y selyado na hanggang sa dulo ng paglalakbay niya. Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya ay kayo'y tinatakan na hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Ngayon, meron nga tayong isang matandang kagawian ng pagtatawag para sa pagdulog sa altar. Purihin ang Diyos para doon. Isa yang mainam na matandang bagay na sinimulan ng Iglesyang Methodist maraming taon na rin ang nakararaan. At ito nga'y mainam po yun noon. Mainam pa rin maging ngayon. Pero di naman kailangan na pumarito pa kayo sa may altar para maging Kristiyano. Di nga nila ginagawa yun sa panahon ng Biblia. Ibinibilang lang nila sila ng mga mananampalataya. Di sila nagsasagawa ng pagtawag sa pagdulog sa altar sa kahit isa mang pagkakataon. Doon sa panahon ng mga apostol, wala pong pagtawag sa pagdulog sa altar. Ang sabi nila doon, bawat isa na sumasampalataya ay nabautismuhan. Tama po ba? Sila nga'y naging mananampalataya sa ganon. Kapag kayo'y buong-buong kumbensido na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos at nariyan mismo sa inyong puso, ngayon, hindi nga basta sa inyong imahinasyon lang, pero nasa inyong puso mismo na may bagay na umaalingaw riyan at ang sabi, ngayon ako'y ligtas na. Yan mismo ang kailangan nyo. Hayan nga kapatid, ipahayag mo ito at ipamutawi mo talaga ang iyong pagpapahayag at pagkatapos masdan nyo ang buhay nyo mula sa oras na yan. Kung papaanong di nakakapamunga ang isang mais ng matinik na damo, kaya't ang tao na yan ay di makakapamunga ng masasamang mga bunga. Magbubunga at magbubunga siya ng mabubuting bunga.
Sinabi ni Jesus, ang nakikinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di darating sa kahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay. Dahil nga yan sa kayo'y nanampalataya, di imahinasyon, kundi nanampalataya kayo rito. Naging diwa ito sa loob ng puso nyo. Ang kasunod ay inihahayag nyo ito bilang isang pagpapahayag ng pagkilala. Ang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama at ng mga banal na mga anghel. Tapos may bagay nga na angkla na. Yan ang realidad. Pero yung pagkakaturo sa atin noon, kaibigan, yun nga ang nagpalihis sa atin ng kaunti mula sa pagkakalinya. Ang naituro kasi sa atin noon, itinuro ng mga Methodist nung una. Sabi nila, kapatid, kapag humantong na sila sa punto na sila'y nakakasigaw na, sila'y nagkamit na ng pagbabanal, ay yun na yun mismo. Pero masusumpungan mo na lang na di naman mabuti ang kinalalabasan nun. Siya nga, doon sa punto ng mga Nazarene ay nakakasigaw at naitataas nila ang kanilang mga kamay na parot-parito ang takbo sa pasilyo, sinasabi nga nila, ito na yun. At marami nga sa kanila na nakasigaw at nakatakbo ng parot-parito sa pasilyo, pero lumalabas at ipinamumuhay ang anumang uri ng buhay na nanaisin nila. Kaya napagtanto nila na di ito yun. Dumating ang Pentecostes, noong panahon na sinimulang ipanumbalik na ng Diyos ang mga kaloob sa iglesia, sila'y nagsimulang makapagsalita ng iba't ibang wika. Sabi nila, ito na yun, ito na yun, sadyang nakamit na talaga natin. Pero nasumpungan nila na di pala nila natamo ito. Siya nga, sila'y nakapagsasalita ng iba't ibang wikat, ang ipinamumuhay naman ay kung ano-anong klaseng buhay. Kapatid, mahalaga na maging tiyak. Ngayon, ayos lang naman ang pagsigaw. Naniniwala ako sa pagbabanal. Siya nga po, pero di sa ganang akin, kundi sa Kanya. Kita nyo? Tama, hindi sa sarili kong kabanalan, kundi Kanya. Kapag siya, ang Espiritu Santo ay inilagay ang mismong kabanalan niya roon, ito'y Kanyang kabanalan mismo, hindi akin. Makasalanan ako, pero siya ang Panginoon. Ngayon, naniniwala ako sa pagbabanal. Naniniwala ako sa pagsigaw. Naniniwala ako ng isang tao na naipanganak na muli, magpapakita ng ilang mga pagpapamalas. Ganon nga. Naniniwala ako sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Naniniwala ako sa pagsasalin ng wika. Naniniwala ako sa pagpapagaling sa mga may sakit. Naniniwala ako sa pagsasalita ng propesiya. Naniniwala ako sa paggawa ng mga himala. Pero ang lahat ng mga bagay na yan ay mga bagay na lumalakip matapos na inyong tanggapin ng Panginoong Yesus Kristo. Madalas pinagpipilitan nating sabihin, kapag nakasigaw siya, natamo niya ito. Kapag nakapagsalita siya ng propesiya, natamo niya ito. Pero di nga sa ganoon na masasabing natamo niya mismo. Yung kamti ng isang mansanas mula sa puno, di nga ibig sabihin nun kinamit mo na rin ang buong puno. Kita nyo? Ang nakamit nyo riyan ay yung bunga ng puno. At diyan nga nagkakaroon ng kalituhan. Pero kapag si Kristo'y mapa sa puso, lahat ng iba pang mga bagay na ito ay kusang lalantad. Katulad na lang ngayon na parating ang taglamig. Lahat ng mga puno'y maglalagas ng kanilang mga dahon, maliban sa puno ng ensina. Pinapanatili nito yung mga dahon niya. Kapag dumating na ang tagsibol, ang mga yun ay lumang patay na mga dahon na. Di mo nga kailangang akyatin yon at isa-isahin na pitasin ang mga dahon para umusbong yung mga bagong dahon. Hintayin nyo lang yung bagong buhay na umakyat at yung mga lumang dahon ay malalagas at uusbong na yung mga bagong dahon. Ganyan na ganyan din ito sa Kristyanismo. Ang tanggapin si Jesus Kristo, di nangangahulugan. May narinig akong mga tao na nagsasabi, bueno, luwalhati ng Diyos, dati akong palamura. Grabe ako magmura noon. Nagigitla ko ang isang tao hanggang sa malaglag ang sombrero niya at huminto na ako sa pagmumura. Kaya't alam ko na isa na akong Kristiyano. Hindi sa ganyan yun na sa ganoon. Hindi po, dati akong palainom at huminto na ako sa pag-inom. Mainam na bagay yan, pero kagandahang asal yan na inyong inihinto. Pero ang tanggapin si Jesus Kristo ay ang tanggapin ng kanyang persona sa puso mo. Ibubunsit ka nito na mamatay sa mga bagay ng sanlibutan. At si Kristo na ang nabubuhay sa loob mo. Kita nyo? Kaya't maaring nagawa mo ng huminto sa pag-inom, pero di ka pa rin isang Kristiyano. Nagawa mong sundin ang 10 utos, pero di ka pa rin isang Kristiyano. Dahil kung maililigtas ka ng 10 utos, ano pa't namatay pa si Jesus? Pero namatay nga si Jesus, nang sa gayon, kanyang mapagkalooban kayo ng walang hanggang buhay. At yun nga ito, ang Espiritu Santo'y dapat namanahan sa iyo. Hindi nga sa pagsunod sa mga utos o paggawa ng mga bagay-bagay o para bang ganoon. Mga gawa po iyan. Di sa pamamagitan ng gawa kung bakit kayo naligtas, kundi sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya naman, kung sa inyong puso ay natanggap nyo ang Panginoong Yesus, kayo'y ipinagkasundo na sa Kanya, kaya't matyagan nyo ang buhay nyo.
Sasabihin ko nga sa inyo kung anong klaseng Kristiyano ang gusto kong makita. Kapag lalakad sila sa kalsada, sasabihin ko, ngayon tingnan mo, nakikita mo ba ang lalaking yan na dumadaan doon? Ngayon, isa nga siyang Kristiyano. Di man ako miyembro ng iglesia niya, pero kapatid, isa nga siyang Kristiyano. Sinasabi ko mismo sa iyo, nakita ko na siya nung nasa kagipitan siya. Nakikita mo ang babae na yan dyan? Siya nga po, bueno, siya may marahil di popular sa kalagitnaan ng mga kababaihan, pero isa siyang Kristiyano. Sinasabi ko sa iyo, isa siyang Kristiyano. Ibunsod niyo ang buong bayan na magsabi, heto ang isang Kristiyano. Makikilala at makikilala nila. Sinabi mismo ng Biblia na kayo'y natatakan na. Nakakita na ba kayo ng kapag may inilagay silang tatak sa isang bagay? Ipupwesto nila yon ng pagganito at lalagyan nila ng tatak sa ibabaw. Didiinan nila, magkabilaan yon. Makikita ka nila na parating at makikita mismo ang lakad mo kung saan. Tama po ba? Isa kang Kristiyano, sa loob at labas na magkabilaan. Tinatakan ng Espiritu ng Diyos. Makikilala ka nila kung ano ka. Siya nga, nakamarka yun ng madiin, isang tanda, isang pagtatatak, eksaktong katotohanan yan. Ngayon, yan nga'y kapag natatakan ka na sa kaharian ng Diyos. Kung ang isang dokumento ay natatakan na ng legal ng notaryo at ang pangalan niya'y nakalagda na roon, yun nga'y legal hanggat nakadokumento yon, kapatid. Siya nga, tama po ba yon? At kapag ang isang tao'y naipanganak na sa Espiritu ng Diyos, di lang basta kunwang pananampalataya, bagkus tunay na puspos ng Espiritu ng Diyos, kanyang tinatakan na ang tao na ito hanggang sa araw ng kanyang katubusan. Siya'y kagaya na ni Kristo sa araw na ito. Siya'y kagaya na ni Kristo sa araw ng bukas. Siya'y kagaya na ni Kristo sa kasunod mang araw. Sa mga pagsubok, siya'y kagaya ni Kristo pa rin. Sa suliranin, siya'y kagaya ni Kristo. Sa kagutuman, siya'y kagaya ni Kristo. Sa kagalakan, siya'y kagaya ni Kristo. Saan man niyo makita ang lalaki o babaeng ito, sila'y kagaya nga ni Kristo dahil sila'y natatakan na ng Espiritu Santo. Nakikita niyo po ba ang ibig kong ipahiwatig? Hindi yan sarili niyong espiritu. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa sa Diyos ng matagal dahil baka dumating na ang oras na ito na ang panahon ng jubileo ay nakalampas na pala sa inyong pintuan. Ang kasunod na nga'y dadalhin na kayo roon sa poste ng dyablo. Tapos tatatakan na kayo sa tenga at di nyo na maririnig pa ang maluwalhating ebanghelyo na ito kahit kailan. Anong ibig mong sabihin? Wala nang saysay ito sa inyo. Alam nyo ba kung ano ba ang pamumusong sa Espiritu Santo? Ang tanggihan nito, siya nga, kailan sila namusong sa Espiritu Santo? Noong tanggihan nila si Jesus Kristo, tinawag nila siyang Beelzebub at doon sa mga mismong mga gawa na kanyang ginagawa, ang puna nila, nagagawa mo yan sa pamamagitan ni Beelzebub. Sinabi ni Jesus sa mga kalalakihang yon, na ano ba itong nagawa nila? Pero di sila naniwala sa kanya. At kapag ang isang tao ay tatanggi na sampalatayanan ng katotohanan sa panahong ang katotohanan ay pinakilala na sa kanya at tatanggi siya na sampalatayanan ito, kayan nga't tapos na roon. Walang pasubali yan. Kaya kung di nyo napagkikilala ang Panginoon sa gabing ito, nanupat nakasalig lang diyan sa kung anong munting karanasan na meron ka. Kung di nyo pa napagkikilala ang Panginoon bilang ang kaibig-ibig na mabuti, na mapagmahal na tagapagligtas, maaari po ba ngayong gabi na gawin nyo na ngayon? Di nyo kailangang lumapit pa rito sa altar, pero pwede po kung gusto nyo. Pero kung hindi nyo siya mismo napagkikilala, pakinggan nyo po ako pansumandali lamang. Kung ako nga'y nakakasumpong ng kaluguran sa inyong paningin, bilang inyong kapatid, kung naniniwala po kayo na ako'y kanyang lingkod, ngayon, inilalagay ko nga ito ng medyo personal, pero ginagawa ko po ito para sa isang mabuting kadahilanan. Kung naniniwala kayo na ako'y may pakikipag-ugnay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung naniniwala po kayo riyan, pakinggan niyo po ako ngayon. Huwag niyo nang hintayin na sikatan pa kayo ng araw bago aangkla ang isang espesyal na bagay sa inyong puso, na kayo'y isang Kristiyano, na kayo'y may pakikipagkasundo na ng may kapayapaan sa kaaway niyo, na may pakikipagkasundo na kayo ng may kapayapaan sa Diyos. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinagkasundo tayo na may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo, mga taga-Roma 5:1. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinagkasundo tayo na may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kung may pagkaput ka laban sa isang kapitbahay, laban sa isang tao na nakagawa sa iyo ng masama, at yung tao na yun ay nakagawa sa iyo ng masama, kung ikaw sa puso mo ay hindi mo magawang ibigin ang tao na yon, huwag kayong lalagi sa pakiramdam na yan. Kinakailangan nyong ibigin ang mga di sa inyo umiibig. Kung ang iniibig nyo lang ay yung mga umiibig sa inyo, ganun din naman ang ginagawa ng mga makasalanan. Pero kinakailangan nyo ngayon na diyan pag-akto na katulad ng isang relihiyosong pag-akto lang. Pagkus,
kinakailangan na nanggagaling mismo sa inyong puso na gagawin niyo ito. Heto nga't hiniling ko sa inyo na manalangin kayo para sa akin nung isang araw, o kaninang umaga ba yon para sa akin. Masyado ko ngang pinupuna ang mga tao sa pamamaraan ng pananamit ng mga kababaihan at mga bagay na gaya nun. Di ko po gusto maging ganon. Mali po yun. Ngayon, sinasabi ko na nga sa inyo dito mismo na mali ako. At heto rin na may nakikita akong mga ministro na humahayo at may mga bagay silang ginagawa na wala sa kasulatan. At sinasabi ko, ngayon mali yan. Sino ba ako para husgahan sila? Ang Diyos nga ang kanilang taga-husga. Alisin nawa ng Diyos ang Espiritu na yan mula sa akin. Ako naway maging kagaya ng Panginoong Yesus. Nang sa gayon, at kung heto totoo po ito mga kapatid ko, pakinggan nyo na darating ang araw, mawawalan ka na ng pagkakataon na makapunta sa simbahan kahit kailan. May mga pagkakataon nga na nasa pagbibiyahe ako at sa pagbalik ko, sasabihin sa akin ng may bahay ko, alam mo ba na si ganito at ganoon? Ano raw? Alam mo ba na namatay sila noong isang araw? Dito nga, may matagal na po akong kaibigan, nakalaro ko noong araw. Nung batang paslit pa lang ako, si Will Edgar King. Kaibigan na matalik ko siya. Mula nung batang paslit hanggang sa tumanda, matagal kaming nagkasama kami sa pagtulog. Lumaki kami, magkasamang namimingwit ng isda, kaya't mga batang paslit kami noon. At hanggang sa pagtanda, at habang nasa ibayong dagat ako noon, heto ang isang batang bata pa, matangkad na bata pang lalaki na nooy pinagaling na minsan sa makalangit na pagpapagaling. Haya't siya naglalakad lang noon at bigla na lang namatay sa atake sa puso. Sinong mag-aakala? Si Will Edgar King, nasa 8 o 10 taon na mas bata sa akin, matangkad na batang bata pa talagang lalaki, mga nasa 180 libra ang timbang. Naglalakad lang noon, larawan mismo ng mabuting kalusugan. Batang-bata pang lalaki na may butihing munting may bahay, 3 o 4 ang anak, at bigla na lang bumulagta. Siyang pangunahing tagabili para sa lahat ng malalaking pamilihan sa Timog. Napakaganda ng katungkulan sa trabaho, maayos ang tahanan, maayos ang pamilya, pero bigla na lang kinuha ng ganoon. Kapatid, ang Diyos, ang kaluluwa niya ay nasa kamay na ng matuwid na Diyos na magpapato sa kanya ng nararapat lamang na paghatol. Heto nga tayo na nakaupo rito ngayong gabi. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung nasan tayo bukas ng umaga. Ngayon, kung di pa kayo naiwawasto sa Diyos habang tayo ay mananalangin, yan nga mismo sa puso nyo ngayon. Di po sa akin, di po sa mga tao, pero sa puso nyo, sa harap ng Diyos, sabihin, Panginoong Yesus, ako po'y nagpapahapay-hapay. Pero ngayong gabi, nararamdaman ko nga sa puso ko na ito na mismo ang sandali na may pagnanais na ako natanggapin ka ng buong buo bilang aking tagapagligtas. At mula ngayon, sa pamamagitan ng iyong biyaya, ako'y tutuon ng diretso sa Kalbaryo at lalakad ng tuwid sa kristyanong buhay. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, na siyang iniibig at pinagtitiwalaan namin na may pagkabatid bilang ministro, nagmiministeryo ng mga espiritual na bagay na ito sa mga tao na nakatayo rito ngayong gabi sa pagitan ng mga buhay at mga patay, na may pagkabatid na balang araw ay ni anino ng pasubali ay wala, na tiyak na may pananagutan ako sa bawat salita sa luklukan ng paghatol ni Kristo. Nakikita ko po ang mga kalalaki at mga kababaihan dito, kalugod-lugod ng mga tao, na ginagawa nila ang anumang bagay na hinihiling ko sa kanila na gawin, Ama, na nakikita na may ilan na nangangailangan at mabuti ang puso. Ngayon, Panginoon, napakahirap po bilang tao na tulad din naman nila na ipangusap ang mga humihiwang mga salitang iyon na kinakailangan nilang tanggapin si Kristo o kung hindi ay matatakwil. Ama, ipinapakita lang niyan sa amin na may busilak akong makalangit na pag-ibig para sa kanila at di isang bagay na magpapahamak sa kanila, bagkus isang bagay na sa kanila'y iibig, magpasawalang hanggan. Kaya't inaalok ko po sa kanila ang iyong anak, ang Panginoong Yesus, na siyang tatayo sa lugar nila sa araw ng paghatol. Ama, dalangin ko po na iyong tatanggapin ng bawat isa. Di na po hiniling sa mga narito na itaas nila ang kanilang mga kamay. Pakiramdam ko na kahit di ko nasabihin, pero haya't nararamdaman ko na marami rito, Ama, ang nagnanais na makapaglakad papalapit sa iyo. Nagnanais silang maisuko ang kanilang sarili at kanilang ginagawa na ito mismo ngayon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sinasampalatayanan ko po ito, Panginoon, na kanilang isasantabi ng walang liwag ang bawat muntimang pasan at magsasabi, mula sa gabing ito, yamang nakikita ko na ang buhay ay napakarupok. Kaya nga, parang walang kabuluhan, kaya ninanais ko na magugol ang lahat ng meron pa ako para sa Panginoong Yesus. At Diyos, iyo pong ipagkalob ito mula sa gabing ito, na malakaran nila ang tahakin na yon.
At pagkatapos, Ama, nawa ang siya ring mga taong ito na lalakad dito at makikibahagi sa komunyon ngayong gabi ang pinagputol-putol na katawan ng Panginoong Yesus Kristo. At kaya kami, kung gagawin nila ang bagay na yan ng taos ang puso, iyong sinabi na iyong ibabangon sila sa huling araw at bibigyan sila ng walang hanggang buhay, iyong ipagkaloob ang mga bagay na ito, mabuting Ama, sapagkat inihiling po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Di ko natatanungin kung ilan sa inyo ang nagsukuna ng inyong buhay, pero naniniwala ako na marami sa inyo. At ako man ay ginawa ko sa puso ko. Panginoon, iyo pong iwaglit ang mapagpunang espiritong iyon mula sa akin. Ngayon, di po ako namumuna ng mga tao ng harapan sa kanila, pero sa puso ko ay nagagawa ko. Kapag may nakikita akong binibini na naglalakad sa kalsada, lalong-lalo na yun, at makikita ko na di siya nakapanamit ng wasto, sasabihin ko, di ba't napakasama nun? Sa puso ko, di ko yun sinasabi ng harapan dun sa tao. Kung tutuusin, nasa kanya na yun. Meron siyang malayang pagpili, pero wala siyang karapatan na gawin yun. Binili ni Kristo ang buhay niya, pero siguro'y wala lang siyang pagkaunawa tungkol doon. Kaya di dapat ako sa sarili ko ang mamumuna. Ang Diyos ang hayaang gumawa nito na tuwing narito ako sa pulpito, ipinapangaral ko ang ebanghelyo sa abot ng makakaya ko, at ang iba pang bagay ay tinatagubilin ko sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kaibigan. Ngayon, magkakaroon tayo ng gawaing pagkukomunyon sa loob ng ilang minuto. Ilan po ang naniniwala sa komunyon? Salamat. Bagay yan na hiniling sa atin ni Jesus Kristo na gawin. Sabi, kunin itong mga pinagputol-putol na bahagi ng kanyang katawan at gawin ito hanggang sa bumalik siya muli. At sa inyo na naniniwala na ito'y katotohanan at nagnanais na makibahagi sa munting panahon na ito ng pakikipagbuklod kasama namin sa palibot ng salita ng Diyos dito, kami nagagalak na kayo ay makakasama namin at pagsaluhan ang panahon na ito. Kung hindi, tayo po'y magtatapos na ng ilang minuto. Gusto po sana namin na manatili kayo kasama ng iba pa kung maaari para makita niyo po kung paano kami makibahagi sa komunyon. Di lang po ito para ito'y para rin sa makalangit na kagalingan. Alam niyo po ba yon? Nung kainin noon ng Israel ang tipo, ang kordero, ang Paskwa, sila'y naglakbay ng 40 taon sa ilang at lumabas dun na walang nangihina sa kalagitnaan nila. Isipin niyo po yun. Wala ni isang nangihina ng 40 taon. Ang komunyon, isang tanda ng mga mananampalataya. Ngayon, sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, simula sa 23 talata, babasahin ko ito para sa pakinabang ng iglesia. Nagsasalita si Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon na ibinigay ko naman sa inyo ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo at kanin, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing gagawin ninyo, kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inyong inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hindi po ba't kahanga-hanga yan? Inihahayag ninyo ang kanyang pagkamatay hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito, kapatid na Branham? Ganito ang ibig sabihin, kung magpupunta kayo at makikibahagi sa komunyon, at lalabas at iba ang uri ng pamumuhay sa kung ano dapat ang ipamuhay ng isang Kristiyano, nagdadala lang kayo ng kasiraan at kahihiyan sa nilayon ng Panginoong Yesus Kristo. Nauunawaan nyo, kung isa kang Kristiyano, hali kayo. Kung hindi, huwag niyo pong gawin. Masdan, datapot siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat, 29 na talata, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang may sakit at mahihina. Hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat, dapat nating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo ahatulan. Datapwat, kung tayo nahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan.
Kapag kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa saro na ito, siyasatin natin ang sarili natin at sabihin, ngayon, ako ba'y lumalakad ng karapat-dapat? Bueno, ako sa sarili ko ay di ako nakakapaglakad ng karapat-dapat. Hindi nga, pero si Kristo na nasa loob ko ay pinagiging karapat-dapat ang aking lakad. Iniibig ko siya, pinatutotoo ko siya. Di ako perpekto, di kailanman sa mundong ito. Di kayo perpekto, di kailanman. Pero dahil nga rito sa pag-ibig ko sa Kanya, at ibininsod niya ako na mamuhay para sa Kanya, at gustong-gusto kong gawin ito at ipatotoo siya. Hindi ako lumalabas at nakikipamatok at gumagawa ng mga bagay-bagay na masama na magdadala ng kasiraan sa Kanyang pangalan. Dahil kung masumpungan ko na gumagawa ko ng isang bagay, parurusahan ako ng Panginoon. Bakit yan ginagawa ng Diyos? Upang hindi tayo mahatulang kasama ng sanlibutan. Ngayon, malaki ang pagkakaiba ng mananampalataya at di mananampalataya. Diyos ang nagdudulot ng pagkakaiba. Alalahanin, yung mga mananampalataya sa Ehipto, sila'y naroon sa loob, sa ilalim ng sa ilalim ng dugo. Pinatay ang kordero at ang dugo nito gamit ang hisopo ay iwiniwisik sa may pinto. Masdan nyo kung saan yun inilalagay. Sa itaas ng pinto. Yan nga yung hamba ng pintuan dito. Yung bahagi na yon ng pinto. Sa itaas ng pinto at sa haligi ng pinto. Nakikita nyo ba kung ano ito? Ang krus. Dandang taon bago dumating ang kordero ng Diyos at pinatay. Pero heto nga ang tipo ng kordero, inilagay yon sa ibabaw at sa pinto. At bawat Israelita na nakaparoon sa ilalim ng dugo na yon, ay pinagbabawalan na lumabas pa. Ayan nga, pinagbabawalang lumabas. Sila'y dapat na nasa ilalim ng dugo. Di sila pwedeng lumabas hanggang sa dumating ang utos na lumakad na, ang utos na sumulong na, tipo ni Kristo. Minsan, na sa pamamagitan ng isang alay, ay pinasakdal niya, magpakailanman, ang mga pinabanal kay Kristo Jesus, minsan at kailanman. Hindi na babalik o babaling pa rito o gagawin yon, o maaring bumalik ka sa masamang gawa, makagawa ng mga bagay na mali, magsisilamang at sumulong, kita nyo? Pero minsan ang ipinaging banal ni Kristo ang isang kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng pagpupuno sa Kanya ng Espiritu Santo na anupat pinasakdal na kailanman. Ayan nga, wala nang pagnanasang lumabas. Dahil ang sumasamba na nilinis na minsan ay walang kamalayan o pagnanasa, ang mas angkop na pagsasalin. Ang sumasamba na nilinis na minsan, o kung maipatimo ko lang yan ng mas malalim, ang sumasamba, ang mananampalataya, nilinis na minsan, ay wala ng pagnanasa sa kasalanan, wala na talaga, tapos na kailanman. Dahil kanyang pinasakdal sa pamamagitan ng alay, magpakailanman ang mga na kay Kristo Jesus. Ang sanlibutan ay patay na. Wala ka ng pakialam dito. Nakatuon na ang inyong diwa sa mga bagay na nasa itaas. Ngayon, kung sasabihin mo na isa kang Kristiyano at tuloy pa rin sa pamumuhay na makamundo, ay parurusahan ka ng Panginoon dahil di ka dapat mahatulan kasama ng sanlibutan. Dahil dito, kung kayo'y mga nagsasalo-salo, dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y mga nagsasalo-salo sa pagkain, ay mag-antabayanan kayo sa isa't isa. Masdan. At kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin pagparian ko. Mapapansin nyo si Pablo rito, ang mga taga-Korinto na yon. Di nila yun napag-unawa, nagsipuntahan sila roon, at kumain at nagpakalasing sa dulang ng Panginoon, at kumain sila at uminom, sinagawa ng mali ang lahat ng bagay. Sabi ni Pablo, kung kayo'y magsasalo-salo, kung nagugutom ang isang tao, kumain siya sa bahay, pero kung kayo'y magsasalo-salo, ay magantabayanan kayo sa isa't isa. Sa ibang salita, mangaghintayan kayo. Sabihin nyo, ngayon, ito ang isang kapatid na sa tingin ko ay di siya dapat makibahagi sa komunyon. Bueno, huwag kayong basta susugod at ahatakin na lang siya. Magpakita kayo ng pagtitiyaga sa kanya. Pagkatapos ng gawain, sa isang mahinahon na paraan, puntahin niyo siya sa bahay niya isang gabi at maupo roon, sabihin, kapatid,
Ako, ipagpaumanhin mo kung nagkakamali ako. Pero nakita kita sa isang dako rito ng isang araw. Sa kalye, nalasing ka. Ano man ang kanyang ginagawa, na may kasama kang ibang babae na di mo asawa, at makikibahagi ka sa komunyon. Minamahal kita, kapatid. Sigit ikaw at ako'y ipanalangin natin ang bagay na ito. At iwasto ito. Kita nyo? Magantabayanan kayo sa isa't isa. Maging mapaglingkod kayo sa isa't isa. Huwag kayong umasta na mas mataas kayo sa iba. Pagsumikapan niyong makita kung gaano kayong magiging mababa. Madalas kong marinig ito. Ang sabi, huwag kang maging mataas sa sarili mong paningin. Kung mataas ka, ito'y dapat na sa paningin ng Diyos. Maging mababa ka sa sarili mong paningin. Bawat tao na ibinababa niyang sarili ay itinataas ng Diyos. Pero yung mga nagmamataas sa kanilang sarili ay ibinababa ng Diyos. Kita nyo? Maging mababa kayo. May isa na magsasabi, bueno, alam ko naman yan, pero ako, siya'y kapatid ko. Gusto kong maging lingkod niya, kita nyo? Kayo'y maging mapaglingkod sa isa't isa. Kayo'y maging maibigin sa isa't isa na magbubunsod sa, grabe, na kayo, may inaawit-awit tayong munting awitin nung araw. Di ko lang alam kung naalala nyo pa ngayon. Inaawit natin, pagpalain ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano. Ang ating pakipagtipan sa isang kaisipan ay tulad ng sa kaitaas-taasan. Sa panahong tayo'y naghihiwalayan, nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban, subalit tayo pa rin sa puso'y magkadugtong at umaasang sa muli magkakatagpo-tagpo. Noong tumayo ako noon doon sa yungib na libingan ng St. Angelo at nakita ko yung mga nakalibing doon sa buong kahabaan nun na mga 1 milya halos sa ilalim ng lupa, mga libingan kung saan nila inililibing ang mga patay nila. At doon sa isang sulok ay may mas maliliit na mga libingan doon na mga bata ang naroon kung saan nila inilalagay ang mga bata sa isang sulok. At may munting simbahan sa dakong iyon sa ibaba kung saan nila ikinukubli. Nakapunta na ako roon sa dako ng lumang katedral na Romano kung saan sinunog nila ang mga taong yun noon sa tulos. Ipinakain sila sa mga leon. Lumakad nga ako mismo sa gitna ng lugar na yon at tumayo doon. Tumingin ako sa paligid. Wala pa akong nakikitang ganoon dati. Napakaraming alabok ang nagbagsakan at naroon nga ang malalaking pwesto kung saan lumalabas noon ang mga leon. Lumalakad ako mismo doon sa dako kung saan iniisip ko na doon marahil ang kublian ng mga leon kung saan namatay ang mga Kristiyano noon. Itinaas ko ang mga kamay ko. Tumayo ako roon, sabi ko, "Oh, Jesus, isa nga akong di karapat-dapat na nilalang. Naisipin ko na ang mga kapatid ko ay pinagtibay nila ang kanilang patutuo rito sa bibig ng mga leon at iba pa para sa layunin ni Jesus Kristo." Mangyaring napatayo ako roon at tumingin ako sa likuran ko at may nagtaas ng lumang magaspang na krus. Nakatayo sa dako roon. Nagsimula akong humiging sa puso ko. Sa isang burol sa malayong dako, isang lumang magaspang na krus ang nakatayo sa gisag ng paghihirap at pagpapahiya. Ganaw na lamang ang mga tao sa nagdaang kapanahunan na ang buong mundo ay natigmak sa dugo ng Panginoon na mga pinatay dahil sa Panginoong Yesus Kristo. Sa loob-loob ko, ano pat napakaliit na hamak na bagay lang tayo. Katulad na lang ng mamunti nating pagmimisyon. Marahil pagtitiisan ang kaunting pag-uusig, may magtatawa sa iyo. Ako'y nagiging isang bolang football na sinisipa-sipa lang ng mga tao na makailang ulit. Wala pa nga yan kung tutuusin. Sinisipa-sipa na nila noon pa man ang mga kalalakihan bago pa ako. May mga tao nga na ginagawa nila yan at babansagan pa itong ganito, ganoon o kung ano pa. Pero may ebanghelyo ako na dapat kong ipangaral. May Panginoon ako na iniibig ko. May mithin ako na kailangan kong maabot. At pagsabit ko sa dulo ng daan, gusto ko ngang pumaroon. Kasama ang bawat isa sa inyo na sinasabi ito, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Isa sa mga gabing ito, walang pasubali, tatayo nga ako sa pulpito ng mukha ko'y mamumutla. Matitikom ang bibig ko at ako po'y ninanais ko nga na tumawid sa pulpito ng ganoon. Ang pag-uwi sa kalwalhatian. Isa sa mga araw na ito, ipangangaral ko na ang huli kong pangangaral. Itatawag ko na ang huli kong pagtawag sa pagdulog sa altar. Ipananalangin ko na ang huling tao na may sakit. Nais kong mamatay na may Biblia sa aking kamay. Tinatawag ang pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban. Tapusin ang takbuhin. Mga minamahal kong mga kapatid na lalaki at kapatid na babae, ano man ang nariyan, kung may anumang bagay dyan sa buhay nyo na laban kay Kristo, ating ipahayag ito. Dumulog dito ngayon at makibahagi sa hapunan ng Panginoon na ang mga puso natin pinaglalakip-lakip na magkakadugtong bilang isang unit ng pananampalatayang Kristiyano upang ipaalam sa ating Panginoong Yesus na iniibig natin siya ng buong puso natin.
Magagawa niyo po ba yon ngayon habang sinasaliwan tayo ng tugtog? At Teddy, kung iyon ang sa palagay ko, palalapitin sila rito ng pailan-ilan. Tama po ba, kapatid? Ngayon, maaari lang na ang mga matatanda sa iglesia ay lumapit na ngayon para tulungan tayo at tumayo rito. At saan kayo mag-uumpisa? Aling panig, kapatid na Neville? Itong gilid bang ito? Sige, itong mga kapatid dito, may pamamaraan sila rito kung paano tayo lalapit dito ng di sabay-sabay. At ngayon, lumapit na kayo at makibahagi po sa komunyon na ito kasama namin. Magagalak kami na makibahagi kayo sa pagkain ng hapunang ito kasama namin. Natitiyak ko na masasabi nating lahat ngayong gabi na masaya tayo dahil mga Kristiyano tayo. Itong gawain na ginawa natin ay halos 2,000 taon na ang tanda. Bago noon na lumisan ng ating Panginoong Yesus, ibinilin niya sa atin na gawin ito. At patuloy na gawin ito hanggang sa magbalik siya uli. At iniwan niya sa atin ang katiyakan ng kanyang sariling salita na di maaring mabigo at di kailan mabibigo. Ang sabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw. San Juan sa 6 na kabanata. Talagang nagiiwan sa akin niya ng tunay na pag-asa matapos na makita ang mga bulaang relihiyon ng sanlibutan, pagsamba sa araw at pagsamba sa mga rebulto at lahat na ng kathang-isip nila patungkol sa sobrenatural na katauhan. Pero sa kabila niyan, tingnan niyo ang salitang ito, kung paanong ito ay di talaga nagkakamali, at siya na siyang nagpatunay na ito ay di nagkakamali, ay pinagkalooban tayo ng makalangit na pangakong ito na galing sa Kanya, na Kanyang ibabangon tayo sa huling araw. Ngayon, sa mga baguhan sa ating pintuan, may ilan pang bagay rito na karagdagan sa bagay na ginawa natin. Babasahin ko po muna sa inyo mula rito sa Biblia, sa San Juan, sa 13 kabanata, sa 2 talata ang simula. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, na siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon, itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy, lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, uhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko ngayoy hindi mo nalalaman, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong uhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita uhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi ang aking mga kamay at ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, malibang hindi ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat, sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis, kaya't nung mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kayo ay mapapalad kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito at inyong mga gawin. Isa pong ordinansa ito sa tabernakulo, magmula pa sa panahon ng higit 20 taon na noong ito'y matayo, na lagi namin ginagawa ang paghuhugasan ng paa. Isinasagawa na ito noon ng mga Baptist bago pa ang Pentecostal. Isinasagawa ito ng mga Pentecostal noong mga paunang araw nito. Tapos ipinagpatuloy nila. Kaya tayo po sa gabing ito, kung paanong sa tuwin ay ginagawa natin ang ordinansang ito. May silid tayo rito na tinatawag na silid dalanginan. Ang mga kababaihan ay papasok doon para isagawa ang dakilang ordinansang ito na iniwan sa atin ng Diyos. At ang mga kalalakihan naman ay papasok dito sa silid na ito ng dalanginan o sa tanggapang ito rito, sa tanggapan ng mga diakono, at isasagawa natin ang paghuhugasan ng paa. At sa inyo po na mga baguhang estranghero na nakasama namin sa gabing ito, o di po pala estranghero,
kundi kapwa mamamayan sa kaharian. Kung di pa po kayo nakakasagawa ng ganito sa mga kalalakihan o kababaihan man, malugod namin na hinihiling sa inyo na pumarito at makibahagi sa pakikisama na ito kasama namin. At kung di pa po kayo nakakasagawa ng ganito dati, ikinagagalak namin na makasama kayo ngayong gabi rito sa inyong unang beses kasama namin. Pero kung sa paglagay nyo ay ayaw nyo munang makibahagi, may bagay na nagbubunsod sa inyo na umuwi agad ng maaga o kung ano, gusto po naming iparating na kami natutuwa na nakaparito kayo na nakasama namin sa gabing ito. Humihingi po ako ng paumanhin sa pagkakahimay ko ng pangangaral ko at mga ganitong bagay sa pamamaraan na aking ginawa. Di po kasi ako mahusay na mangangaral, kung tutuusin, at ayan din na parang di ko inaasahan, kaya medyo naging mahirap para sa akin. Mamaya siguro, tutulungan ako ng Panginoon sa mga bagay na ito. At marahil sa pagbalik ko sa kanluran, umasa ako na pagkakaloban ako ng Panginoon ng mainam na pahinga roon para makabalik ako. At marahil sa pamamagitan ni kapatid na Neville at ako ay makapagdaraos ng mainam na makalumang revival dito na mga ilang gabi rin ng pagtuturo sa salita. May isa po na nakipagtagpo sa akin kanina na nagnanais na mabautisimuhan sa ilog. Ikinagagalak ko na bautisimuhan ng sinuman saan man. Mainam po yan. Ngayon kayo po'y laging malugod na tinatanggap dito sa Branham Tabernacle. Di po kami isang denominasyon. Di rin po kami laban sa anumang denominasyon. Mangyari pong di lang kami denominasyon. Kaya kayo po'y malugod na tinatanggap sa tuwina. Wala kaming pagmimiyembro rito. Ang mero lang kami pakikipagbuklod sa isa't isa. Yamang ang dugo ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ay lumilinis sa lahat ng di pagkamatuwid. At hanggang sa muling pagkikita natin, ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay naway mapasa bawat isa sa inyo. Dalangin ko na iwawaglit ng Diyos ang sakit sa gitna nyo at bibigyan kayo ng mainam na ligtas na pagbibiyahe pauwi sa inyo sa gabing ito. At ng mabuting kalusugan at kalakasan, umaasahan na makatagpo ko pumuli kayo rito ng Miyerkules ng gabi. Hanggang sa muli po, sumainyo nawa ang kanyang biyaya habang tayo tatayo na kung mamarapatin nyo. Pastor, sige po. Ang pastor po rito na si kapatid na Neville, ang siyang magtatapos ng gawain sa isang pagdulog na panalangin.